Gagawin niyo ang lahat para lang mahanap ako. Gugastos ng 500 milyong dolyar para lang sa isang taong baliw. Na maging manugang niyo? Miss Shen Anshu, magpakatotoo na tayo. Ikaw, kasama sina kapatid na babae at Shen Qingyue, ay ang mga masamang babaeng sumira sa anak ko. Kung sino man ang nanira, siya ang hanapin niyo. Bakit ako ang kinukulit niyo? Miss Shen, huwag ka nang magpanggap. Pagdating sa pagiging masamang babae, hinding-hindi ka magiging katapat niya. Kaya naman, nilinlang ka nila pamilya Shen at tulong-tulong kang ipinadala sa ospital para sa may sakit sa isip. Mukhang handang-handa na kayo. Sabihin niyo. Anong gusto niyo? Bigyan niyo ako ng 100 milyong dolyar at sisiguraduhin kong hindi ko nakukulitin ang anak niyo. Sana ay gawin mo ang sinasabi mo. Chen, alam kong galing lang ako sa maliit na pamilya na hindi ako bagay sa iyo, pero walang katumbas na presyo ang pagmamahal ko. Hindi ito kayang bilhin ng mga magulang mo ng basta-bastang 100 milyong dolyar lang. Dahil ganoon ang nangyari, siguro ay mabuting huwag na tayong magkita pang muli. Bata ka, nagre-rebelde ka na ba? Anong karapatan mong gamitin ang pera para hiyain si Qingyue? Anong karapatan mong bilhin ang pagmamahal ko? Sino ang humiya sa kanya gamit ang pera? Siya mismo ang humiling niyan. Napakasamang babae, pati ako ay sinubukan pang isahan. Hanggang ngayon ay pinagbibintangan mo pa rin siya? Gusto mo bang mawala na lang ako para makita niyo? Diyos ko, anak ko, para maibalik ang loob ng anak ko, sa nakalipas na 6 na buwan, lahat ng proyektong ibinigay namin kay Pamilya Shen, nagawa ni Pamilya Shen na mula sa maliit na talyer, ay maging isang kilalang pamilya sa Jiangcheng. Pero ang Shen Qingyue na iyon, wala siyang planong makontento. Kaya naman, dahil ang anak ko ay hibang na hibang sa babaeng iyon, kukuha ako ng mas magaling na manggagamit, gagamitin ang sarili nilang taktika laban sa kanila, tatalunin ang lason gamit ang kapwa lason, para ilayo ang anak ko mula sa tabi ni Shen Qingyue, iligtas ang aking walang silbing sunod-sunurang anak, at iligtas din ang ating nanganganib na posisyon bilang pinakamayaman. Pinupuri mo ba ako o nilalait? Miss Shen, bukod sa kabayaran na 500 milyong dolyar, hanggat narito kaming mga pamilya Song, sisiguraduhin naming malaya ka na habang buhay. Dahil diyan, ang mahirap na misyon na iligtas ang anak ng pinakamayamang sunod-sunuran, tinatanggap ko na. Pinalakad ko na ang lahat para sa titirhan at pagkakakilanlan mo. Simula ngayong araw, ikaw na ang fiancé ng anak kong si Song Chen, nakadarating lang galing sa probinsya, si Lin Chu. Lin Chu? Magandang pangalan. Kung ganoon, Tita Song, asahan ko ang ating pagtutulungan. Sige, magtulungan tayo. Sige. Binibining Lin, nandito na tayo sa school. Sa wakas, malaya na ako. Chen, bago pa ako maging karapat-dapat at kapantay ng katayuan mo, hindi ko pa kayang tanggapin ang alok mo. Ayaw kong pagtawanan ka ng mga mayayaman sa Jiangcheng ng patago dahil lang sa nagpakasal ka sa isang simpleng babae. Ang dangal ko, ang pagmamalaki ko, at ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi papayag na mangyari iyon. Kung ganoon, patuloy akong magbibigay ng mga tulong para sa pamilya Shen, ibibigay ko ang lahat. Hanggang sa wala ka ng maramdamang bigat sa loob. Chen, kumpara sa ibang mga anak mayaman na masyadong mayayabang at abusado, iba ka talaga. Isa kang biyaya sa akin mula sa langit. Napakarami ng isinakripisyo ni Song Chen para kay Shen Qingyue, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagiging opisyal na boyfriend. Talagang kawawa naman siya. Ang tungkol ba sa pagiging fiancé ko kay Song Chen ay inanunsyo na. Huwag kang mag-alala, alam na iyan ng lahat. Shen Qingyue, yang pagpapakitang tao mo, asyado ng luma at gasgas. Ngayong araw, tuturuan ka ng ate mo ng bagong leksyon. May tunay na fiancé na si Kuya Song Chen. Mas mabuti pang umatras na lang ako para hindi na siya mahirapan pa. Bakit ka naman naatras? Ikaw ang mahal ni Young Master Song, yung hindi mahal lang siyang tunay na Kerida. Tama iyon? Tama, Qingyue, huwag kang mag-alala. Pagdating niya rito mamaya, makikita mo kung paano namin siya tuturuan ng leksyon. Tama. Ang pag-ibig ni Qingyue, kami ang bahalang magligtas.
Eksakto. Ginamit ko ang lahat ng paraan para makuha ang mayamang tagapagmana sa loob ng maraming taon, kaya walang sino mang pwedeng umagaw sa kanya mula sa akin. Andiyan na siya. Parating na siya. Hindi ba? Pagkalipas ng maraming taon, Shen Qingyue ay ganito pa rin kahina. Fiancé ka kamo ng tagapagmana? Bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Masyado lang talaga akong mahal ng mga kaklase ko. Hindi lang nila matanggap na nakikihalo ka sa amin, kaya nila ito ginagawa. Huwag mo sanang isama ang loob mo sa kanila. Kami ang nagplano ng pagbuhos ng tubig. Dahil naglakas loob kang manira ng relasyon, huwag kang magrereklamo sa gagawin namin sa iyo. Nagmamalinis ka na naman. Ate, ipapakita ko sa iyo ang munting ganti ko. Ang ganda. Shen Anshu, bakit siya andito? Wala akong balak sirain ang relasyon nyo, pero ang kasunduan sa kasal ay itinalaga na ni na tito at tita. Hamak lamang ako at walang kapangyarihan, kaya paano ako magkakaroon ng karapatang tumanggi? Ang dalawang matandang iyon sa pamilya Song, itong mapapangasawa na pinili nila para kay Song Chen, bakit siya pa? Qingyue, kaibigan, makakasiguro ka na hindi ko aagawin sa iyo si Song Chen at hindi rin naman kita kayang talunin. Nakikiusap ako, wag mo naman sana akong pag-initan. Gusto ko lang mag-aral dito sa malaking syudad at magkaroon ng mga bagong kaibigan. Hindi ko kailanman hinangad na maging isang mayamang asawa. Hindi ko akalain na magiging ganito ang galit niyo sa akin. Hindi ka namin galit. Pasensya na ha. Ako nga pala si Zhang Hao. Handa akong makipagkaibigan sa iyo. Oo nga, huwag ka nang umiyak. Basta't wala kang anumang motibo kay Young Master Song, handa kaming lahat na makipagkaibigan sa iyo. Hindi maaari. Hindi ko hahayaan na ang masamang babaeng ito ang sisira sa plano ko. Ate, alam kong hindi mo ako gusto noon pa man, pero hindi ka naman pwedeng magpanggap bilang asawa ni Song Chen. Ate, tinawag siya ni Qingyue na ate. Ito, ano ba talagang nangyayari? Sa totoo lang, matagal ko nang kasama si ate na galing sa ospital. Naawa sa kanya ang mga magulang ko noon, kaya kinuha siya mula sa ampunan, pero mula bata pa kami. Lahat ng mayroon ako ay gusto niyang agawin, pero hindi ko lubos na maisip na tatakas siya sa ospital para lang magpanggap na asawa ni Song Chen. Tanging si Qingyue lang ang nasa puso't isip ni Young Master Song. Anong mapapangasawa ang sinasabi niya? Huwag kang mag-alala, Qingyue. Papaalisin namin siya dito ngayon din. Sa mumurahing paraan na ito, tingin niya ba mapapaalis niya ako? Nananaginip siya ng gising. Classmate Qingyue, hindi ko ba sinabi na hindi ko aagawin sa iyo si Song Chen? Bakit kailangan mo pang gumawa ng kwento para lang mapagbintangan ako? At saka, ang mga pasyente sa ospital, paano naman sila basta-basta makakalabas doon? Parang may punto nga siya. Sa tingin ko sa ganoong ospital, ay talaga namang hindi madaling makatakas. Lalo na, napakahinhon niyang babae. Qingyue, baka nagkakamali ka lang. Ito ang pinili ng pamilya ni Song Chen na mapangasawa. Isang inosenteng babae lamang siya. Bakit kailangan mong ibunton sa kanya ang galit mo? Totoo yan, Qingyue. Sinusuportahan ka naman namin lahat. Hindi ka dapat gumagawa ng mga ganyang kasinungalingan para lang sirain ng ibang tao. Hindi, wala akong ginagawang ganyan. Classmate Qingyue, kung sa iyo ay sa iyo talaga. Kahit sino, hindi yan makukuha sa iyo. Wala ka ba talaga? Kahit kaunting tiwala kay classmate Song Chen? O baka naman, pakiramdam mo ay hindi ka bagay kay Song Chen? At hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal niya? Ikaw! Walang hiya kang Shen Anshu. Matapos mong akitin si Song Chen, ngayon naman ay pinag-aaway mo kami. Ipapabalik kita sa ospital para sa mga baliw. Kapatid na babae, may isang bagay kang sinabing tama. Ang lahat ng mga bagay na pag-aari mo, isa-isa kong kukunin at aagawin sa iyo. Kumagat na rin sa pain ang isda. Pangalawang taktika ng pagiging tuso. Ang pagpukaw sa kagustuhan ng lalaki na protektahan ka ay mas matindi pa at mas mabilis magtagumpay kaysa sa simpleng pag-aari. Hanggang kailan mo ba ako yayakapin? Ayos ka lang ba? Ayos lang, hindi ko lang sinasadyang matumba. Salamat Kuya Song Chen. Walang lalaking makakatanggi sa tawag na kuya kapag naluha na ang mata mo, di ba? Masamang babae ka. Ang lakas ng loob mo na sa mismong harap ko paakitin si Song Chen. Kaklaseng Qingyue, pakiusap, wag mo na akong parusahan. Qingyue, anong nangyayari sa'yo ngayon?
Talagang hinaharangan mo ako dahil sa kanya? Si Linchu ay pangako lang na mapapangasawa ng mga magulang ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Kapag sinaktan mo siya ng husto, mas lalo ka lang aayawan ng mga magulang ko. Paano pa kita pakakasalan yan? Ha? Mabuti naman ang naging pakikitungo ni Linchu kanina. Shen King Yue, bakit mo ba siya biglang sinasaktan? Oo nga, Ching Yue. Si Lin Chu mula noong pagpasok pa lang ay nagsabi na siya na hindi siya sisira sa relasyon ninyo. Medyo sumusobra ka na. Tama sila. Oo nga. Ang mga hangal na ito, Shen Anshu, isang malinaw na pagpapakitang tao na ginagawa niya, pero hindi pa rin niyo mapansin. Dehado ako sa sitwasyon ngayon. Mukhang kailangan ko munang magparaya sandali. Pasensya na, Lin Chu. Akala ko kasi ikaw yung may problemang kapatid ko. Kaya medyo naging emosyonal ako. Walang anuman. Kitang-kita namang mahalaga sa'yo si Kuya Song Chen. Kaya kahit medyo sumobra ang ikinilos mo, naiintindihan naman kita. Regalo para sa pagtatagpo natin, pinaabot ng mama ko. Binili ko to mula sa allowance ko. Kung ano ang meron sa iba, dapat meron ka rin. Salamat, Chen. Paano mo nalaman na gusto ko ang ganitong hikaw? Talagang nagkakaintindihan tayo. Ordinaryong mumurahing brand lang pala ito. Hindi aabot ang halaga ng kahit 1% ng presyo ng mga hikaw ko. Shen Anshu, diyan ka lang nababagay sa ganyang klase ng basura. Wow, ang ganda rin ng hairpin mo. Isusuot mo na iyan. Bagay na bagay iyan sa iyo. Hay, halata talaga kung sino ang mahal at kung sino ang hindi. Sige, magsaya ka muna ngayon dahil hindi magtatagal. Mawawala rin ang ngiti sa mga labi mo. Salamat po, pero hindi ko po ito matatanggap. Bakit? Si King Yue ang magiging asawa ng tagapagmana ng pamilya Song, nararapat sa kanya ang lahat ng pinakamaganda. Hindi tulad ko, isa lang akong simpleng bata na galing sa probinsya. Isang biyaya na nga para sa akin na makasama kayo. Sa iisang universidad, hindi na ako maghahangad ng iba pa. Para sa iyo ito, sa tingin ko ay mas bagay sa iyo ang hairpin na ito. Alam ko na mabuti kang kaibigan ni Ching Yue, siguradong binibigyan ka niya ng mga regalo na mas mahal pa rito. Sana ay hindi mo maliitin ang munting regalo ko. Hinding-hindi magiging galante si Shen Ching Yue. Ang ugali ng isang tao ay hinding-hindi na magbabago. Si Ching Yue ay hindi pa kailanman nagbigay sa akin ng ganito kahalagang regalo. Maraming salamat sa iyo, Lin Chu. Mula ngayon, ipinapahayag ko na. Ikaw na ang pinakamatalik na kaibigan ni Qin Yuyan. Sige, Hoy, Shen Ching Yue, matagal ng kaibigan ni Yuyan at lagi kanyang pinagtatanggol. Pero bakit ganoon? Parang wala ka man lang kahit isang regalong ibinigay sa kanya? siguro ay nakasanayan na ni Ching Yue na maging matipid sa lahat ng bagay. Kung mayroon man siya, siguradong magbibigay siya. O ngayon, meron ka nang ibibigay? Magbibigay ka ba o hindi? Shen Ching Yue, hindi ba't malakas ang loob mo dahil marami kang tagasunod at mga uto-uto? Sisiguraduhin kong sa huli ay iiwan ka rin nilang lahat at walang matitira sa tabi mo. Ang regalong ito ay bigay ni Kuya Song Chen, kaya naman hindi ko ito kayang ipamigay. Sana ay huwag na ninyo siyang pahirapan. Tigil na. Maliwanag na ikaw ang nagsimula ng gulo, pero nagpapanggap ka pa ring mabuting tao dito. Tama na. Sinusubukan lang niyang ipagtanggol ka. Ako, Lin Chu? Pagkatapos ng lahat, ay ako si Pamilya Song na nagkamali sa iyo. Huwag mong hamakin ang sarili mo. Gamitin mo ang perang ito upang bumili ng mga bagay na gusto mo. Kahit na hindi kita pakakasalan, umaasa pa rin ako. Na huwag mong apihin ang sarili mo. Salamat, Kuya Song Chen. Wala akong balak sirain ang relasyon nyo. Ngunit dahil bago pa lang ako dito at hindi pa kabisado ang lugar, maari bang ilibot mo ako dito sa campus? Kung hindi pwede ay okay lang naman. Pero, hindi pwede. napakabango niya. Gusto ko lang sanang masanay agad sa paligid para hindi na ako makaabala sa inyo. Maaari ba? Ching Yue, may punto rin naman ang sinabi ni Lin Chu. Malamig ka na muna sana at ililibot ko muna siya sandali. Tayo na. Walang hiya kang Shen Anshu ka. Alam kong si Song Chen ang sadya mo. Mama, Papa, nandito na naman si Shen Anshu para sirain ang buhay natin. Pumunta na kayo rito dali. Iyon ang basketball court ng school natin. Minsan ay nag-e-ensayo ako doon. Hala, Ingat. pasensya na po.
Pasensya na talaga. Sorry po, sorry talaga. Salamat sa iyo. Iniligtas mo na naman ako. Wala lang yon. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit kapag katabi kita, napapanatag ang loob ko. Ikatlong paraan sa diskarte ng mga babae. Ang pisikal na pandaman ng mga lalaki ay madalas na mas mabilis tumugon kaysa sa kanilang isipan. Walang hiya ka. Sana pala ay hindi na namin kinuha. Ang perwisyong katulad mo? Bakit hindi ka na lang manatili sa mental hospital? Bakit mo pa kailangang pumunta rito? Para perwisyuhin ang kapatid mo? Inampun nila ako dahil hindi sila magkaanak. Pero nang sumunod na taon ay nabuntis sila kay Shen Qingyue. At simula noon, naging katulong na lang ako ng paborito nilang anak. Ibigay mo sa akin iyan. Ayoko! Tinahi ito ni Lola para sa akin. Sa akin ang lahat ng nandito sa bahay. Ang lakas pa ng loob mong tignan ako ng ganyan. Isusumbong kita kina Papa at Mama para maturuan ka ng leksyon. Qingyue? Qingyue? Anong nangyayari rito? Binibigyan ka namin ng makakain at maiinom. Tapos may ganang ka pang apihin ng anak ko. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Hindi ka kakain ng hapunan ngayon. Halika rito, Qingyue. Kainin mo itong masarap na pagkain. Nang lumipat sila sa syudad, lumaki ang mga gastos nila. Kaya dahil pabigat ako sa kanila, iniwan nila ako sa probinsya. Ikaw na ang bahalang magpalaki sa kanya. Kailangan naming magtrabaho sa syudad. Isang anak lang ang kaya naming isama. Mama! Mama! Tahan na. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Kinuha pa nila kahit ang pambayad sa ospital ni Lola. Hindi nagtagal, wala na ang tanging taong nagmamahal sa akin. Ngayong wala na ang lola mo, kami na naman ang magpapalamon sa iyo. Talaga namang malas ka sa buhay. Sana talaga hindi ka na lang namin inampon. Mabilis silang dumating, pero mabuti na rin na nandito na sila. Tingnan niyo kung paano kita tuturuan ng leksyon ngayon. Ano ang nangyayari? Magkakilala ba kayo? Tito at tita, magkakilala ba tayo? Aking manugang, hindi mo alam ang totoo. Siya ang aking panganay na anak na may problema sa pag-iisip. Sa kabutihang loob namin ay kinupkop namin siya. Pero sino ba ang mag-aakalang noon pa man ay inggit na siya kay Qingyue at palagi itong inaapi? 5 taon ang nakalipas. Dahil sa kagustuhan niyang masolo ang atensyon, ginawa niyang magulo ang buong bahay. Kaya kaming mag-asawa ay wala nang nagawa kundi palayasin siya sa aming tahanan. Ngayon, dahil sa laki ng kanyang galit, napalit siya ng pagkakakilanlan at sinasadyang lumapit sa iyo para agawin ka at maghiganti kay Qingyue. Sina tito at tita ay may sinasabi. Totoo ba ito? Tignan niyo po, siya na mismo ang umaamin. Sinasabi ko na nga ba? Ang masamang babaeng ito, pinanganak talagang masama at laging iniisip kung paano aapihin ang kanyang kapatid. Sana nga ay may tunay talaga akong mga magulang. Inaasahan ko sana na. Totoo ang sinasabi ni na tito at tita. Sana ay magkaroon ako ng mga magulang at magkaroon ng kapatid kahit na araw-araw. Panila akong saktan. Mura-murahin o apihin ay handa pa rin ako. Ayos lang sa akin. Pero talagang nakatadhana akong mag-isa. Sandali, anong pinagsasabi mo dyan? Ikaw na masamang babae, talagang umaarte ka pa dito? Tito at tita, nabanggit na sa akin ng aking ina na si Lin Chu ay ang ulila ng kasamahan sa gyera ng aking ama at lumaki siya sa probinsya. Siguradong nagkamali lang kayo. Walang hiya ka. Ayaw mo pa ring umamin? Nasa pamilya Shen ka ng mahigit 10 taon? Nagpapanggap ka pa ba hanggang ngayon? Huwag mong isiping wala kaming maipapakitang katibayan. Tama, nasa cellphone ko ang pinakamalinaw na pruweba. Tignan natin kung paano ka namin mapaparusahan ngayon. Bakit walang kahit isa na litrato ang masamang babaeng ito? Sa loob ng maraming taon, iniiwasan nila ako na parang salot. Kaya paano mangyayari na sa phone nila ay may itatago silang litrato ko. Imposible, hinding-hindi yan mangyayari. Ito, tawagan niyo ang direktor ng ospital. Tiyak na mayroon siyang mga record ng masamang babaeng ito mula sa mental hospital. Tama? Siguradong ang direktor ang makakapagpatunay nito. Tawagan niyo na ngayon din. Ikaw na babae ka, huwag kang masyadong magalak. Dahil malapit na naming ipakita ang tunay mong pagkatao. Ang numerong tinatawagan nyo ay hindi pa nakarehistro. Naku, bakit hindi ito nakarehistro? Ano? Matagal nang inayos ng mga magulang ni Song Chen ang lahat ng ito. Maliban sa pagiging ulila ng isang sundalo, anumang ebidensya tungkol sa akin ay buburahin nila ng walang ititira. Tito tita,
Isa lamang akong pansamantalang fiancé ni Song Chen sa papel at hindi nito maaapektuhan ang relasyon nila ni Shen Qingyu. Tungkol dito, nangako na ako sa harap ni Qingyue. Kaya huwag na po ninyong pagurin ang sarili nyo sa paggawa ng mga paratang laban sa akin. Tama na yan. Aalis na tayo. Sandali, hindi nyo pwedeng isama ang masamang babaeng yan. Tama. Huwag kayong aalis. Chen, ako ang makakapagpatunay. Si Linchu, siya ang baliw kong kapatid. Kanina sa loob ng silid-aralan, hindi ka naniwala sa mga sinabi ko, kaya tinawagan ko ang mga magulang ko para kasama silang magpatunay sa iyo. Ang kondisyon ni ate, lumalala na naman ba? Kahit na wala kaming kaugnayan sa dugo dahil sa totoo lang, sabay kaming lumaki, hindi ko siya pababayaan ng ganoon lang. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, kailangang maipa-confine ka na para sa paggamot. Biyay, kung iiwan nyo ang anak kong may sakit sa isip dito, tiyak na sasaktan niya si Qingyu. Mabuti pang isama na muna namin siya. At tungkol sa ibang bagay, ipapaliwanag na lang po namin sa inyo sa susunod. Tara. Bilis. Tara na! Huwag nyo na akong intindihin. Pangarap ko ring magkaroon ng mga magulang, kahit na huwad lang sila, kahit na araw-araw nila akong saktan, pagalitan o apihin. Tatanggapin ko pa rin. Chen, Qingyue? Akala ko ay iba ka sa iyong mga magulang, pero ano itong ginagawa mo ngayon? Idinamay mo pa ang buong pamilya mo para siraan ang isang inosenteng babae at lalo mo pang sinasaktan ang damdamin niya. Sobrang dismayado ako sa iyo. Qingyue, isa kang prinsesa. May kalinga ka ng mga magulang, may pag-aalaga ni Kuya Song Chen, nararapat sa iyo ang lahat ng pinakamabuti. manahimik ka nga. Pero iba ako, isa lang akong taga-probinsya na wala ng mga magulang, paano ko naman mangangaraping makipag-agawan sa iyo bilang asawa ni Pamilya Song? Kaya bakit kailangan pang? Walang hiya ka. Manahimik ka sabi. Tama na. Hanggang kailan niyo ba babalaking magkagulo? Chen, si Linchu talaga ang kapatid kong may sakit sa isip. Totoo po iyon? Opo, totoo po. Qingyue, baka napagkamalan mo lang akong kapatid mo dahil ba matagal mo na siyang hindi nakikita kaya nangungulila ka sa kaniya. Kung may oras ka, bisitahin mo naman siya. Siguradong nangungulila rin siya sa inyo. Sobrang dismayado ako sa iyo. Linchu, tara na. Ang pakikitungo ni Song Chen sa akin, mula sa kawalan ng pakialam ay naging proteksyon na. Ikaapat na hakbang ng pang-aakit. Kapag naawa sa iyo ang isang lalaki, iyon ang simula ng pagkahulog niya. Si Linchu ang opisyal na itinakdang fiancé ni Pamilya Song. Sa madaling salita, si Shen Qingyue ang lumalabas na kabit. Matagal na akong nayayabangan sa ugali nitong si Shen Qingyue na akala mo kung sino, ang tatay niya ay isang biglaang yaman lang. At naging ganito lang ang buhay nila dahil napansin siya ni Song Chen. Hindi ko maintindihan kung bakit napakataas ng tingin niya sa sarili niya. Ugaling katulong lang naman si Shen Qingyue pero nangangarap na maging amo. Ngayong narito na ang tunay na fiancé, si Shen Qingyue ay isa lang walang hiyang kabit. Halika, kumain ka pa. Kain ka lang. Xiaochu, lahat ng ito ay ipinagawa ko kay Manang Chen para sa iyo. Salamat po, tita. Song Chen, yung video ng pagpapahiya ng babaeng iyon kay Linchu kumalat na sa internet. Anong nangyari sa'yo? Hahayaan mo lang ba ang pamilya nila? Naapihin ang fiancé mo? Hindi po ganoon, tay. Uncle, wag niyo na pong sisihin si Song Chen. Ginawa niya ang lahat para protektahan ako. Nagkamali lang si Pamilya Shen sa pagkilala sa anak niya. Pero hindi ko rin sila masisisi dahil mahal lang talaga nila ang kanilang anak. Wag na po sana nating palakihin pa ang isyung ito. Sige na po. 2 araw pa lang napaamo na niya ang puso ng anak natin. Talagang mahusay siya. Sige, kumain ka na? Kumain ka pa po? Manang Chen, ikaw ba yan? Pakisuyo, pakiabot naman dito ng body wash ko. Manang Chen.
Ah, Kuya Chen, hindi ko alam na ikaw pala iyan. Kuya Song Chen, salamat sa pagligtas sa akin kanina. Bago lang ako rito at wala akong dalang pamalit na damit, kaya isinuot ko muna itong polo mo. Sana ay hindi ka magalit. Iyan, bago pa lang nabili ang pajama na iyan. Mas mabuting, ito na lang ang isuot mo. Salamat sa iyo. Kuya Chen, Shen Anshu, hinding-hindi kita mapapatawad. sa karakter ni Shen Qingyue, siguradong hindi niya kakayanin ang ganoong klaseng provokasyon at siguradong gagawa siya agad ng hakbang. Lingid sa kanyang kaalaman na habang mas marami siyang ginagawa, ay mas lalo lang siyang nagkakamali. Lin Chu, aking kamag-aral. Tungkol doon sa nangyari nitong mga nakaraang araw, talagang pasensya ka na po. May oras ka ba ngayong araw? Gusto sana kitang ilibre ng pagkain para makahingi ng tawad. Kailangan ba ay ngayong araw? Nakapagpa-reserve na ako sa restaurant. Sige, kung iyan ang gusto mo. Qingyue, aking kamag-aral. Hindi ba sabi mo ay ililibre mo ako? Hindi ka pa ba o-order? Shen Anshu, huwag ka nang umarte. Alam kong hindi ikaw si Lin Chu. Sinadya kong piliin ang restaurant na ito dahil ito ang pinakapribadong silid. Lin Chu, mamaya ay talagang pagsisihan mo ang paglapit kay Song Chen. Ipapahiya kita sa harap niya at sisirain ko ng tuluyan ang reputasyon mo. Inisip mo ba talaga na sa pagkuha mo ng mga masasamang tao para saktan ako, ay mawawala na ang pagkagusto ni Song Chen sa akin? Ngunit ang ganitong klaseng taktika ay talagang bagay lang sa mababa mong talino. Ate, masyado mo naman akong minamaliit. Sa araw na ito, hindi ikaw ang mapapahiya, kundi ako. Ikaw? Paano kung biglang pumasok si Chen at nakita niyang sinasaktan ako habang ikaw naman ay ligtas na nakatayo lang sa tabi? Sino kaya ang iisipin niyang gustong manakit sa akin? Si Lin Chu ang kumuha sa amin. Gusto niyang hamakin si Miss Shen. Kaya pala ganito ang naisipan mong gawin. Shen Anshu, isa kang ganap na hibang. Hinding-hindi ka magugustuhan ni Chen. Ang peke ay mananatiling peke. Ngayong araw ay ipakikita ko sa kanya ang tunay mong mukha. Shen Qingyue, iniisip mo bang nagpunta ako rito nang wala akong paghahanda? Hindi mo ako natalo noong 5 taon na ang nakararaan. Kaya lalo na ngayon, nag-iilusyon ka lang. Shen Anshu, sa wakas ay hindi ka na nagpapanggap. Hindi mo na kaya ituloy ito, di ba? Ipakita natin kay Chen kung ano ba talaga ang totoong ugali ng walang hiya mong pagkatao. Nagawa mo akong saktan? Ang mga kriminal na ito ang may gawa. Ano ang kinalaman ko doon? Nagsisinungaling ka? Kitang-kita na ikaw ang gumawa niyan. May ebidensya ako. Ito. Dito.
Walang mga kamera rito. Dahil ito ang pinakalingid na lugar. Sa buong restaurant, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Shen Anshu, pagbabayarin kita. Tapusin niyo na siya. Pag-isipan mo itong mabuti. Kapag ginalaw nila ako, hindi mo na maitutuloy ang palabas mo. Tigil. Shen Anshu, magaling ka talaga. Nagpadala na ako ng mensahe kay Chen. Papunta na siya rito. Tingnan lang natin kung hanggang saan naabot ang yabang mo. Ching Yue, nasaan ka? Nandito na siya. Shen Anshu, titiyakin kong mabubulok ka sa ospital. Chen, tulungan mo ako. Chen, bilisan mo at iligtas mo ako. Halika na rito. Mahal ko. Pakiusap, wag po. Tigil. Pakiusap, wag po. Kapag nakita ito ni Song Chen, tiyak na iisipin niya na ako ang nagplano para hamakin si Shen Qingyue. Sa oras na iyon, hindi ko na malilinis ang pangalan ko. Balewala ang lahat ng pinaghirapan ko. At maaari pang gamitin ni Shen Qingyue ang pagiging guilty ni Song Chen para makuha muli ang kanyang posisyon. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng paraan. Chen, bilisan mo. Tulungan mo ako. Huwag niyo siyang hawakan. Kayong mga masasamang tao. Hinding-hindi ko kayo hahayaang saktan siya. Ako na lang ang saktan niyo. Bitawan mo ako. Walang hiya ka. Kuya Chen, pinrotektahan ko ang taong mahal mo. Dali! Bilisan mo at tignan mo siya. Achu! Achu! Shen Qingyue, talo ka na naman. Talong-talo ka na. Chen, ang lahat ng iyon ay pagpapanggap lang ni Lin Chu. Ang mga bastos na lalaking iyon ay inupsahan niya para bastusin ako. Nung nakita kanyang dumarating para iligtas ako, nagkunwari siyang nasaktan para kumuha ng awa. Chen, huwag kang magpapadaya sa kanya. Sino ang magsasagawa ng ganyang pag-arte? Kung masasaktan din naman ang sarili ng ganoong kalala? Shen Qingyue, bakit tila naging hindi ka na makausap ng matino ngayon? Mag-away lang kayo. Sige lang, kapag mas matindi ang pag-aaway nyo, mas lalo kang kasusuyaan ni Song Chen. Song Chen, kailangan mong maniwala sa akin. Nasa harap ko na ang katotohanan, paano pa ako maniniwala sa iyo? Tubig. May mga sugat ka pa? Huwag kang gumalaw. Ako na ang magpapatuloy sa iyo. Kuya Song Chen, salamat. Sabi ng doktor, mayroon kang kaunting concussion at may sugat ang iyong binti. Kailangan mong magpahinga ngayon at hindi dapat masyadong ma-stress. Ayos lang yan. Nandito ako. Bakit ang tapang mo? Babae ka pa naman? Bakit mo sinubukang lumaban sa mga kriminal na iyon? Alam ko namang darating ka, kaya hindi ako natatakot. Shen Anshu, tigilan mo ang pag-arte mo, nakakasuka na. Lumaki ako sa probinsya at sanay na ang katawan ko sa hirap. Kahit pa magkasugat o magkapeklat, walang problema sa akin. Iba si Qingyue, maselan ang balat niya. Hindi ko siya pwedeng hayaang masaktan. Kahit na malagay ako sa panganib, kailangang maprotektahan ko siya. Alam kong wala akong laban sa kanila. Pero ayaw kong mapahamak si Qingyue dahil kapag nasaktan siya, malulungkot ka? At ayaw kong malungkot ka. Ganoon. Ganoong katindi ang pagkagusto mo sa akin? Ganoon mo ba ako kagusto? Lin Chu, tapos na ba ang drama mo? Iyong mga tambay na iyon, ikaw ang nagpadala sa kanila, di ba?
Gusto mong saktan nila ako para kamuhian ako ni Song Chen at hiwalayan ako para ikaw ang pumalit sa akin, tama ba? Iyang mga sugat sa katawan mo. Hindi mo nakuha yan sa pagliligtas sa akin, kundi ikaw lang mismo ang gumawa niyan. Sarili mong palabas ito. Ginawa mo lang ito para kaawaan ka ng iba. Naloko mo si Song Chen, pero hindi mo ako maloloko. At Chen, mag-isip ka nga ng mabuti noong pumasok ka sa silid. Hindi ba nakita ka muna ni Lin Chu bago siya natumba? Kitang-kita na nag-aarte lang siya. Qingyue, akala ko noong iniligtas kita, magiging magkaibigan na tayo. Kahit hindi na maging magkaibigan, akalain kong hindi mo na ako pagtitripan tulad ng dati. Bakit? Bakit mo pa rin ako kailangang siraan? Gusto lang naman kitang protektahan. Ayaw kong maging malungkot si Kuya Song Chen. Qingyue, hindi ka na nag-iisip ng maayos ngayon. Umuwi ka na muna. Song Chen, bakit simula noong dumating siya, nagbago ka na? Nangako ka sa akin na proprotektahan mo ako habang buhay. Bakit ngayon ay ganito? Kadali kang naniwala sa kanya. Hindi ko kailanman inisip na sirain ang relasyon ninyo. Kahit maging tagapanood lang, tatanggapin ko. Pero hindi ko inasahan na ang pagdating ko ay magdadala ng napakaraming gulo. Kapag maayos na ang pakiramdam ko, pupuntahan ko si Tita Song para ipaayos ang paglipat ko ng paaralan. Isipin nyo na lang na hindi nyo ako nakilala. Sinong nagsabing kailangang palayasin ka? Ikaw ang tagapagligtas ng buhay ni Shen Qingyue at ikaw rin ang piniling maging tunay kong asawa ng aking mga magulang. Hinding-hindi ako magkakaroon ng dahilan para paalisin ka. Magpahinga ka na lang para gumaling dahil hanggat nandito ako, walang makakapagpaalis sa iyo. Ang mga lalaki ay talagang walang laban kapag marunong magpaawa ang isang babae. Song Chen, anong ibig mong sabihin? Kapag hinayaan mo siyang manatili, paano naman ako? Ako ang girlfriend mo. Niligtas ni Lin Chu ang buhay mo, pero panay ang pagbibintang mo sa kanya. Bakit ka ba nagkakaganyan? Halika rito, magpasalamat ka kay Lin Chu at humingi ka rin ng tawad sa kanya. Anong sabi mo? Ako? Magpapasalamat sa kanya? Pasasalamatan ko ba ang ginawa niyang pagpaplano para agawin ka sa akin? Humingi ka ng tawad. Ang lahat ng sinasabi niya ay sarili lang niyang kwento. Bakit ba sa kanya ka naniniwala imbes na sa akin? Sinong nagsabi na kwento lang niya iyon? Mapapatunayan ko na walang kasalanan si Lin Chu. Kaya kong patunayan na walang kasalanan si Lin Chu. Lin Chu, kanino ka nagpapadala ng mensahe? Yuyan, inimbitahan ako ni Qingyue na kumain sa labas. Sobrang saya ko. Inimbitahan ka ni Shen Qingyue na kumain? Opo. Sa tingin mo kaya, gusto niya na kaming maging magkaibigan. Kung sa pagkakataon na ito ay maayos na ang aming mga dating hindi pagkakaunawaan, ay talaga namang napakaganda. Anong nangyayari? Sinasadya akong magbigay ng impormasyon kay Qin Yuyan para hintayin siyang tumayo bilang saksi para sa akin. Siya ang pinakaimportante na tagasunod ni Shen Qingyue sa loob ng maraming taon. Ang sasabihin niya ay siguradong paniniwalaan ni Song Chen. Ngayong araw, nagpadala ng mensahe si Shen Qingyue kay Lin Chu para ayain itong kumain sa labas. Inisip ni Lin Chu na pwede na silang maging magkaibigan ni Shen Qingyue, kaya masaya siyang pumunta sa restaurant. Sabi mo ay balak kang saktan ni Lin Chu, pero paano niya malalaman na magpapalibre ka sa pagkain ngayon? At sakto pang nakahanap ng mga tao para lamang hiyain ka. Qin Yuyan, kaibigan pa ba kita? Sino ba talaga ang kinakampihan mo? Ang alam ko lang, tinuring kitang kaibigan simula pa noon, pero itinuring mo lang pala ako bilang isang baliwalang tagasunod. Isang utusan para mambuli ng ibang tao. Yuyan, hindi ko inakalang magagawa mo na manindigan at magsalita para sa akin. Salamat sa pagturing sa akin na kaibigan. Pero si Lin Chu ay iba. Sa mga araw na naging kaibigan ko siya, ito ang naging pinakamasayang panahon sa aking pag-aaral. Siya ay mabuting tao at tapat makitungo sa iba. Hindi gaya mo na puno ng kung ano-anong masasamang balak. Chan, pakinggan mo ako. Siguradong nagsabuatan silang dalawa para ipahamak ako. Tama na. Shen Qingyue, noong una ay iniisip ko na bata ka pa at pasaway, kaya pinalampas ko at pinalaki ang ulo mo. Hindi ko akalain na ganito pala ang sama ng ugali mo at hindi mo kayang tanggapin ang isang inosenteng babae. Chan, ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit kahit anong sabihin ko ay hindi ka naniniwala sa akin?
Siguradong binayaran ni Lin Chu si Qin Yuyan. Nagsasabuatan sila para lokohin ka. Kailangan ni Lin Chu na magpahinga ng mabuti. Kailangan ko rin munang magpalamig ng ulo. Umalis ka na muna. Song Chen, Umalis ka na. Huwag mo nang hayaang maulit ko pa ito sa pangatlong pagkakataon. Lin Chu, hindi pa tayo tapos. Ayos lang, wala nang dapat ipag-alala. Xiao Chu, malubha ba ang tinamumong pinsala? Xiao Chu, isang babae ka. Bakit mo itinaya ang buhay mo? Para lang iligtas si Shen Qingyue? Paano kung magkaroon ka ng pilat? Tito at tita, maayos lang po ako. Salamat po at nag-alala kayo. Sige na, wag na kayong tumayo riyan. Pumasok tayo sa kwarto at doon mag-usap. Halika na. Si Xiao Chu ay ang tanging anak ng dati kong kasamahan sa giyera. Dapat kang magbigay sa akin ng paliwanag tungkol dito. Iyan na naman si Shen Qingyue. Dahil lang sa babaeng iyan, gusto mo ba kaming galitin hanggang sa manghina kami? Tito at tita, nagkakamali po talaga kayo. Hindi po dapat sisihin si Kuya Chen sa nangyari. Kung hindi lang dahil sa kanya, baka nabastos na ako ng mga tambay na yon. Dapat tayong magpasalamat kay Kuya Chen dapat. Talaga? Totoo po. Nitong mga nakaraang araw, palagi akong inaalagaan ni Kuya Chen sa ospital. Napakabait niya po sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Xiao Chu, kung sakaling mayroon siyang nagawa na hindi maganda, huwag kang mag-atubiling sabihin sa amin at kami na mismo ang didisiplina sa kaniya. Ano paman ang mangyari? Si Xiao Chu ay nadamay ng ganito dahil sa kalokohan mo, kaya siya ang higit na nahirapan. Isang napakaunawaing babae. Dapat mong bawiin ang lahat ng pagkukulang mo sa kaniya. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Nay, gagawin ko po. May niluluto pa nga pala akong sabaw. Pupuntahan ko lang. Sasama ako sa iyo. Hindi ko po sinasadya. Natatakot lang ako na baka magalit sina tito at tita sa iyo, kaya nagkunwari lang ako. Sana huwag kang magalit. Lin Chu, salamat sa pagtulong sa akin. Sa totoo lang, pagkakamali ko pa rin naman ang lahat. Alam ko naman na para kay estudyanteng Qingyue ang tunay mong pagmamahal. Ang makasama ka lang at mabigyan ng pagkakataon na makatulong paminsan-minsan ay sapat na para sa akin. Hindi ko inaasahang ituring mo ako gaya ng kay Qingyue. Ano? Wag na natin siyang pag-usapan. Anong gusto mo? Ay reregalo ko sa iyo. Ang mga sinabi ni na tito at tita ay wag mo na lang seryosohin. Ang katulad ko ay hindi naman bagay sa anumang mamahaling regalo. Ang mga pinag-isipang mabuti ay dapat na ibigay kay Qingyue dapat. Makipagbati ka na sa kaniya sa lalong madaling panahon. Gusto mo ba talagang magbati na kami? Hindi ba gusto mo si Qingyue? Ang hangad ko lang naman ay ang kaligayahan mo. Siya na talaga ang pinakamasamang klase ng manipulatibong babae. Gusto ko lang na maging masaya ka. Ang konsensya ng mga lalaki, kung magagabayan lang ito ng kaunti, ay kadalasang nagbubunga ng kamanghamanghang resulta. O sige na, pwede mo nang idilat ang mga mata mo. Aking kapatid na Lin Chu, tingnan mo kung ano ang binili ko para sa iyo. Ang kuwintas na ito ang kaisa-isa sa buong mundo, ang luha ng Serena. Siguradong magiging napakaganda mo kapag suot mo ito. At pati na ang mga damit na ito at mga bag, lahat ng ito ay para sa iyo. Dati ay napabayaan kita, ngunit mula ngayon ay aalagaan na kita ng mabuti. Kumpara sa mga mamahaling regalo na ito, mas pinahahalagahan ko ang katapatan mo. Kuya Chen, sa mga sinabi mong iyan, sapat na iyon para masiyahan ako. Ngayon ko lang nakitang ganito ang anak ko maging ganito kaasikaso sa ibang babae bukod sa babaeng iyon. Ang galing talaga ng mga diskarte ni Lin Chu.
Hindi sayang ang pagkuha sa kanya at hindi sayang ang perang ginastos? Tara na, alis na tayo. Chen, alam kong nagkamali ako. Alang-alang sa pinagsamahan natin ng maraming taon, hayaan mo akong magpaliwanag. Pakiusap. Hihintayin kita bukas sa paaralan. Asahan mong darating ako. Aking kapatid na Linchu, may kailangan lang akong asikasuhin. Huwag mong kalimutang kunin ang mga regalo mo. Ang plastik kong kapatid ay hinding-hindi titigil ng ganoon lang, at dahil sa likas na ugali ng mga lalaki, siguradong mag-aalinlangan din siya. Tamang-tama, hindi pa ako tapos makipaglaro. Hindi pa ba tayo nakakarating? Chen, pwede mo nang idilat ang iyong mga mata. Chen, patawad. Dati ay hindi sapat ang pag-unawa ko sa pinagdadaanan mo. Matapos ang ilang araw na pagninilay, naramdaman ko na kung gaano mo ako kamahal. Chen, umamin ka ng iyong nararamdaman ng 999 na beses. Sa pagkakataong ito, ako naman ang lalapit sa iyo. Linchu, aking kaklase, patawad. Dati ay inisip ko na nag-utos ka ng mga tao para apihin ako, pero hindi ko akalain na nagkaroon ka ng malalang pinsala para lang sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Mapapatawad mo ba ako? Ang bait mong kapatid na babae. Sa wakas ay natauhan ka na rin, at hindi ka na nakikipagmatigasan sa akin. Sinisimulan mo na ring maging maamo. Sige, tingnan na lang natin kung sino ang mas magaling sa atin. Dahil sa pagkakamaling iyon, hindi lang kita nasaktan, kung hindi nasaktan ko rin ang puso ni Chen na siyang pinakamagmahal sa akin. Linchu, aking kaklase. Magbati na tayo. Maging matalik tayong magkaibigan. Sana ay tanggapin mo ako. Magkakaklase naman kayo. Patawarin mo na siya. Tama? Tapat nang humihingi ng tawad si King Yue? Kaya patawarin mo na siya? Kaya mo pala akong pagbigyan? Sige, susundin ko ang gusto mo. Isang karangalan na nais ni Ching Yue na makipagkaibigan sa akin. Paano ko naman matatanggihan iyon? Kapag nakita ni Kuya Chen na maayos na tayo, siguradong matutuwa rin siya. Ang saya naman na nakikita ko kayong nagkakasundo ng maayos. Dahil dito, hindi ko na kailangang mamagitan sa inyo. Masyado kasi akong pinalaki ni Chen na spoiled, kaya hindi ko namamalayang nakakasakit na pala ako. Nakakaramdam talaga ako ng guilt. Chen, pasensya na. Mahal na mahal lang talaga kita. Si Linchu naman nakaklase ko na ginagamit ang pagiging fiancé niya para biglang sumingit sa atin. Siyempre nakaramdam ako ng takot, pero doon ko rin napagtanto kung gaano kita kamahal. At sa puntong iyon, gusto kitang pasalamatan. Pero Chen, basta masaya ka, hindi na mahalaga ang lahat ng ito. Mapapatawad mo ba ang pagiging pasaway ko noon? Ang galing talagang umarte ng kapatid ko. Sadyang plastic siya, marunong talagang magdrama. Ching Yue? Siyempre, dahil mahal na mahal kita, paano naman kita matatanggihan? Magalak ka muna sa ngayon. Dahil mamaya lang, ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong acting. Butler Wu, bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Song Chen? Di ba palagi kaming magkasamang umuuwi pagkatapos ng klase? Binibining Lin. Pasensya na po. Sinamahan po ni Sir Song Chen si Shen Qingyue pa uwi. Ganoon ba? Kahit anong pagpaplano pa ang gawin mo, sa isang konting galaw ko lang, mapapasa akin pa rin siya. Ako ang tunay niyang mahal. Iyan ang bentahe ko na kailanman ay hindi mo magkakaroon. Talaga? Bakit kampanteng-kampante ka na? Ang bentahe mong iyan ay hindi lilipat sa mga kamay ko? Linchu? Bakit hindi ka pa natutulog? Kuya Chen, sa wakas ay bumalik ka na. Sa mga litratong pinost ni Ching Yue, nakita kong uminom kayo ngayong gabi, kaya ipinagluto kita ng sabaw para mahimasmasan ka at para sa atay mo. Hindi ko alam kung anong oras ka babalik, kaya naghintay lang ako rito. Wala nang ginawa si Ching Yue kundi painumin ako ng painumin. Ngunit kailanman ay hindi niya inalintana ang kalusugan ko. Napakawalang kwenta ko talaga. May naghihintay sa akin sa bahay, pero nakauwi pa ako ng ganito kagabi. Ayos lang iyon, halika. Upo ka.
Uminom ka muna ng mainit na sabaw para uminit ang katawan mo. Halika. Ay. Pasensya na, sorry talaga. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Kuya Chen, kasalanan ko ito. Napakapabaya ko. Ayos lang ako. Ikaw dapat ang tanungin ko. Napasok ka ba? Ayos lang ako, Kuya Chen, hinihiling ko na sana ay wag mo akong ituring na pabigat, ayos ba? Gusto ko lang gumawa ng mabuti para sa iyo. Ang makita ka lang araw-araw. Masaya na ako. Linchu, napakabuti mo. Bukas, pumasok ka na lang sa oras para sunduin si King Yu. Hindi mo na kailangang utusan ang mayordomo na ihatid ako. Kaya ko na ang sarili ko. Sasamahan kita bukas. Mula ngayon, sabay na tayong papasok at uuwi mula sa paaralan. Sige. Shen Qing Yue, tingnan mo. Ang mga baraha mo ay dahan-dahang napupunta na sa mga kamay ko. Kadalasan sa ganitong oras, dapat ay nandito na si Chen para sunduin ako papuntang eskwelahan. Shen Anshu, ikaw na naman. Huwag mong isipin na porket inihatid mo siya may mababago na sa pagpasok sa eskwela. Akin siya. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo siya maaagaw. Shen Anshu, tingnan mo ako. Sino ang lalaking iyon? Bakit sila magkayakap? Sa wakas, dumating ka rin. Kanina pa kita hinihintay. Na-traffic kasi ako sa daan. Ibig bang sabihin nito, nilalandi ni Shen Anshu si Song Chen habang umaakit din ng ibang lalaki? Tingnan lang natin kung gugustuhin ka pa ni Song Chen kapag nakita niya na isa kang masamang babae na mahilig makipaglaro sa iba. Baby, miss na kita. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang pumunta rito sa school para hanapin ako? Paano kung may makakita sa atin? Nahihirapan na nga akong makuha ang loob ni Song Chen para magustuhan niya ako. Paano kung mawala ang lahat ng pinaghirapan ko? Nahirapan na nga akong mapalapit ang loob ni Song Chen sa akin. Paano kung mawalan lang ng saysay ang lahat? Pero nagseselos na talaga ako. Araw-araw kang tumutuloy sa pamilya Song at kasama mo lagi si Song Chen. Bae kita, kaya anong gusto mong isipin ko? Sige na, sasabihin ko kay Song Chen mamaya na may reunion kami ng mga classmate ko. Kaya hindi na ako sasabay sa kanya pa uwi. Pupunta na lang ako sa iyo mamayang gabi para masamahan ka. Talaga? Makulit ka, may pagkamaldita ka rin. Oh, usapan na iyan ha. Alas 8 ng gabi, Lijing Hotel Room 101. Hintayin kita. Sige, tara na. Shen Anshu, sa wakas ay nahuli rin kita. Kuya Song Chen, Pasensya na, Qing Yue. Ako late na akong nagising kanina, kaya hindi kita naisundo sa school. Hindi ka naman galit, di ba? syempre hindi po. May importante rin akong ginawa ngayon, kaya hindi rin ako pumasok. Bakit? May nangyari ba? May inihanda akong sorpresa para sa iyo. Alas 8 ng gabi, Lijing Hotel 101, doon kita hihintayin. Shen Anshu, ipakikita ko kay Song Chen sa sarili niyang mga mata na nakikipagkita ka sa ibang lalaki para malaman niya ang tunay mong mukha, babaeng masama. Kung may isip lang si Shen Qing Yue, may isip niya dapat na. Hinding-hindi ako pupunta sa hotel ng pamilya Shen para gumawa ng gulo. Qing Yue, ano ba talaga ang inihanda mong sorpresa? Parang masyadong misteryoso naman iyan. Sumama ka na lang sa akin sa loob para malaman mo. Siguradong ikagugulat mo ito. Shen Anshu, napaka-imprenta mo. Gumawa ka pa ng kalokohan sa sarili naming hotel. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung ano ang magiging mukha ni Song Chen kapag nakita kanyang kasama ang ibang lalaki. Tingnan natin kung ano ang reaksyon niya. Qing Yue, naaalala mo ang kaarawan ko? Ha? Kaarawan ni Song Chen ngayon? Qing Yue, lumipas na ang maraming taon. Tuwing kaarawan mo, ay palagi akong naghahanda pero kahit kailan ay hindi mo naalala ang kaarawan ko. Alam mo ba kung gaano ako nalungkot? Ngayon ay sobrang saya ko.
Dahil sa wakas ay pinahalagahan mo na ako. Kuya Chen, happy birthday. Lingchu, ano itong? Linchu, anong binabalak mo? Ito ang pagpasok ko sa Pamilya Song. Ang unang pagkakataong ay celebrate ko ang birthday ni Kuya Chen. Medyo kulang sa oras ang paghahanda, Kuya Chen. Sana ay huwag mong hamakin ito. Hindi po ako masyadong sanay. Sa pag-aayos nito ay abot ako ng isang araw at isang gabi. Kaya naman pala, na lahat ng ito ay ikaw ang naghanda? Hindi. Hindi ako, kundi si kaklaseng Ching Yue ang naghanda nito. Ako lang po ang taga-ayos. Lahat ng ito ay mula sa plano ni kaklaseng Ching Yue. Sabi ko na nga ba, paanong bigla na lang naalala ni Ching Yue ang birthday ko? Iyon pala ay, dahil sa malasakit ni Linchu, kahit na siya ang nagpagod ng husto para sa akin, ay mas pinili pa niyang sabihin na si Ching Yue ang nag-utos. Sa kabutihan ng loob niya, nakakaantig talaga siya. Linchu, maraming salamat. Hindi totoo iyan. Nagsisinungaling siya. Nasa hotel siya ngayong gabi para malinaw na makipagtagpo sa ibang lalaki. Pagtataksil? Anong sinasabi mong pagtataksil? Pumunta ako sa hotel para lang ayusin ang birthday venue para kay Kuya Chen, para magkaroon kayo ng espesyal na gabi. Paano iyon naging pagtataksil? Huwag kang magmalinis sa harap ko. Nasa eskwelahan ako kanina at kitang-kita ko na may kalambingan kang lalaki. At nagplano pa kayo na magkita rito alas 8 ng gabi para magtaksil. Kahit pa sabihing sa pangalan lang ikaw ang fiancé ni Pamilya Song, dahil hawak mo ang posisyong iyan, ano mo nagagawang lokohin si Song Chen at gumawa ng kalokohan sa labas? Kapag kumalat ito at nalaman ng iba, anong mukha ang ihaharap ni Pamilya Song sa kanila? Shen Ching Yue, anong ibig mong sabihin? Sinong lalaki ang nakita mo? Ano ba talaga ang nangyayari? Song Chen, niloloko ka lang ng Linchu na ito. Nilalandi ka niya habang nakikipagkita rin sa ibang lalaki. Mismo akong nakakita sa kanila na nag-uusap na magkikita sila rito para magtaksil. Sige, sabihin na nating nagtataksil ako. Nasaan ang lalaki? Malinaw namang ako lang ang nandito. Oo, ang lalaki. Panoorin niyo kung paano ko siya mahahanap para wala ka nang maipangatwiran. Teka, kaklaseng Ching Yue. Kung maghahanap ka, gawin mo. Pero huwag mong sirain ang para kay Kuya Chen na inihanda kong birthday venue para sa kanya. Nakikiusap po ako sa inyo. Kaarawan niya ngayon. Hindi maaari. Bakit wala siya rito? Shen Ching Yue, tama na? Song Chen, maniwala ka sa akin. May itinago talaga siyang lalaki rito. Siguradong mahahanap ko siya. Shen Ching Yue, alam ko namang kahit kailan, hindi mo naalala ang kaarawan ko. Ngayong may tao nang nagpapahalaga sa akin at nag-abala para sa akin, talaga bang gagawa ka ng gulo para lang sirain ito? Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Linchu, tara na, alis na tayo. Hindi iyan totoo, Song Chen. Shen Ching Yue, talo ka na naman. Wala talagang nangyaring pagtataksil. Sadyang ginawa ito ni Shen Anshu. Sinadya niyang iset up ang lahat para magalit sa akin si Song Chen. Shen Anshu, pagbabayarin kita. Salanan ito ng babaeng iyon. Ilang araw na akong hindi kinakausap ni A. Chen. Hindi ito maaari. Kailangan kong gumawa agad ng paraan. Kaklaseng Ching Yue, maglulunsad ang school natin ng isang piano competition. Ang maraming darating na mga profesional sa industriya. Ang galing mong tumugtog ng piano, kaya mag-apply ka na? Kampampi ko talaga ang langit. Dati, gamit ang isang piyesa sa piano, nakuha ko ang puso ni A. Chen. Ngayon ay maaari ko nang gamitin ang piano competition na ito para makuha muli si A. Chen. At ipapakita ko rin sa kanya na ang probinsya ng gaya ni Shen Anshu ay walang panama sa akin. Sa piano competition na iyon, mapapahiya lang siya at magmumulang walang kwenta sa tabi ko. Shen Anshu, handa na ba ang mga piyesa ko? Handa na po. Ano bang alam ng probinsya ng gaya ni Shen Anshu na lumaki sa bukid? Wala siyang alam? Ang pinakamalapit niyang narating sa piano ay ang pag-aayos ng mga piyesa ko at paglilinis nito, habang buhay na siyang nasa ilalim ng mga paa ko. Linchu, sa piano competition, naisali na kita. Chen, nag-enroll na ako sa piano competition sa school, pero matagal na akong hindi nakatutugtog ng piano. Pwede mo ba akong samahan sa music room para mag-practice? Hindi mo na nga ako sinamahan pumasok kaninang umaga. Pati ba naman sa rehearsal ayaw mo rin akong samahan? Sige, sasamahan kita. Tara na. Gusto mo akong malamangan sa piano competition? Nagkakamali ka na naman sa iniisip mong plano.
Chen, naaalala mo pa ba ang kanta na ito? Siyempre, Ito yung tinutugtog ko noong araw na nagkita tayo. Chen, gusto kong sabihin na mahal kita. Pasensya na. Maling kwarto pala ang napasukan ko. Lingchu. Tamang-tama ang dating mo. Nag-e-ensayo kami ngayon. Gusto mo rin bang sumubok? Wag na lang, ayaw ko namang maabala kayong dalawa ni Ching Yue. Bakit ka aalis? Ngayon na ang tamang pagkakataon para ipahiya siya sa harap ni Chen. Siya nga pala, Linchu, hindi ba kasali ka rin naman sa bagong piano competition? Bakit hindi ka sumubok? Excited na kaming dalawa ni Chen na makita ang galing mo sa piano. Sabik na kaming dalawa ni Chen na mapanood ang galing mo sa pagtugtog ng piano. Linchu, classmates naman tayo. Hindi ba't pinatawad mo na ako? Kapag hindi ka tumugtog, ibig sabihin lang yan ay ayaw mo talaga na maging matalik na kaibigan ko. O sige, payag na ako. Linchu, tutugtog muna ako ng madaling kanta, pagkatapos ay ikaw naman. Pang level 6 na pyesa? At sinasabi mo pang madali lang ito. Gusto mo talaga akong mapahiya. Kapatid na babae, halatang halata ang pagpapanggap mo. Panoorin mo ang ate at tuturuan kita. Linchu, oras mo na. Tingnan natin kung paano ka lalaban sa akin. Sige na, subukan mo na. Tutulungan na kitang pulutin iyan. Aray! Anong nangyari sa'yo? Linchu, nababaliw ka na ba? Ching Yue, kung ayaw mo talaga na sumali ako sa piano competition, pwede mo namang sabihin sa akin ng diretsyo. Bakit kailangang saktan ang kamay ko? Qingyue, ano na naman ba ang binabalak mo? Hindi ako iyon. Siya naman talaga ang bumasag sa sarili niya. Si Linchu ay magbabahagi na ng kaniyang talento sa piano competition. Sa tingin mo ba ay sasaktan niya ang sarili niyang kamay? Kung gagawa ka man ng kasinungalingan, gawin mo namang makatotohanan. Kaklaseng King Yue. Kung dahil ba ito sa paghatid sa akin ni Kuya Chen sa eskwela kaninang umaga, kaya ka hindi masaya, hindi ko na po uulitin iyon kailanman. Ang lahat ng oras ni Kuya Chen ay mapupunta na sa iyo. Shen Anshu, kitang-kita ko na sinaktan mo ang sarili mo. Chen, baliw na ang babaeng ito. Sobrang disappointed ako sa iyo. Sa piano competition, ang tunay na galing ang pinapakita at hindi ang mga maduming paraan para makapanakit. Mag-isip-isip ka nga sa ginawa mo. Kuya Chen, huwag kang magalit dahil sa aming dalawa ni kaklaseng Ching Yue. Ginagawa niya lang ito dahil sa sobrang pagmamahal sa iyo. Ang ganitong uri ng baluktot na pagmamahal ay hinding-hindi ko tatanggapin. Matuto ka ring makiramdam, kapatid na babae. Masakit ba? Opo, masakit. Dahan-dahanin ko lang ang paghawak. Kuya Chen, ihipan mo lang ito para hindi na sumakit. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Baka mas mabuti pang mag-withdraw na lang ako sa competition para hindi na tayo pagsalitaan ng masama ni kaklaseng Ching Yue. Problema na ni Qingyue kung anong isipin niya. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Sabi ng school nurse, ayos lang naman ang iyong kamay, kailangan lang itong ipahinga ng konti. Hindi nito maaapektuhan ang iyong laban. Isa lamang akong bata mula sa probinsya. Pakiramdam ko ay hindi ako nababagay sa ganitong engrandeng entablado. At wala rin naman akong maayos na damit para sa competition. Baka mapahiya lang ako pati na rin ikaw. Ako ang bahala sa lahat, asahan mo ako. Buksan ang piano competition bukas. Basta tulungan niyo akong pasikatin ang pangalan ko para maipanalo ko ang unang pwesto. Pagdating ng oras, hindi kayo mawawalan ng gantimpala. Huwag kang mag-alala, Ching Yue. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang galing mo sa piano ang numero 1 sa buong paaralan? Tama. Kapag may nangahas na makipagkumpetensya sa iyo, sisiguraduhin naming pagbabayarin namin siya ng husto. Sa pagkakataong iyon, sisiguraduhin kong sa piano competition na ito ay tuluyang masisira ang dangal ni Linchu. Ang susunod ay nagmula sa Drama Performance Major Section 1.
Siya rin ang ating school muse na si Shen Qingyue. Salubungin natin siya ng isang masigabong palakpakan. Wow, hindi nga nagkakamali. Siya talaga ang ating school muse. Napakaganda niya talaga. At ang husay pa niyang tumugtog ng piano. Alam nating lahat iyan. Ang piyesang ito ay nais kong ihandog sa isang tao. Ang tugtugin ni Qingyue ay napakahusay, punong-puno ng emosyon. Sa pagkakataong ito, walang duda na siya ang mananalo. Tama, kung hindi mananalo si Qingyue, ibig sabihin ay may lutuan na nangyayari. Hindi ako papayag. Salamat sa inyong paghanga. Pero simula pa lamang ito, ibibigay naman natin ang entablado kay Lin Chu. Oo nga, hindi ko rin alam kung sino si Lin Chu. Ngayon ko lang narinig ang pangalang iyan. Miyembro ako ng piano club, pero hindi ko rin siya kilala. Marunong ba siyang magpiano? Kahit na probinsyana si Lin Chu, pakiusap ko sa inyo, huwag niyo siyang lalaitin. Magkakaklase tayo. Dapat tayong maging pantay-pantay. Huwag na huwag siyang hamakin dahil lang sa pinanggalingan niya. Kung hindi man siya magaling tumugtog, o kahit wala siyang desenteng gown na maisusuot, huwag niyo sana siyang pagtatawanan. Hindi pa man ako nakakaakyat sa stage, ginawan na niya ako ng imahe na tila ba ako ay isang taga-probinsya na walang alam sa piano. Mahal kong kapatid na babae, mukhang tinulungan mo na naman ako. Ngayon, tawagin natin ang ating estudyante na si Lin Chu. Kung sa bagay, Shen Qingyue kung siya ang pinakamaganda sa paaralan, ang estudyante namang si Lin Chu ay parang isang diyosa sa ganda. Tama ka. Ang estudyanteng si Lin Chu ay parang rosas sa gitna ng lambak. Napakaganda niya. Isang taong galing sa probinsya, na humiram lang ng damit, akala mo naman ay isang ganap na pianista na. Tignan natin mamaya kung paano ka mapapahiya. Bravo! Napakahusay talaga. Itong Exodus ni Maxim, kung hindi ka isang eksperto, hindi mo talaga maipaparating ang tunay na diwa nito. Hindi ko akalain na sa paaralang ito ay may ganitong klaseng eksperto. Sa ganitong kahusay na talento ay isang karangalan para sa industriya ng piano sa ating bansa. Estudyante, nais mo bang ipagpatuloy ang pag-aaral mo sa piano? Maaari kitang tanggapin bilang aking espesyal na huling estudyante. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't nakuha mo na ang huli mong estudyante? Maaari akong gumawa ng pengi para sa kanya. Karapat dapat siya. Hindi maaari, ano ba talagang nangyayari? Pinagagalit pa tayo ni Shen Qingyue sa kanya. Pero hindi ko magawa. Talagang hindi ko magawang magalit sa kanya. Napakaganda ng pagkakatugtog niya. Oo nga, kahit pa ang tulad ko na hindi pa kailanman nakarinig ng piyesang iyon, ay muntik nang mapaiyak sa pakikinig. Kung hindi si Lin Chu, ang tatanghaling kampeon, siguradong may daya ang nangyayari at hindi talaga ako papayag. Si Shen Qingyue ba ay nananadya lang maghanap ng gulo? Kung ganoon, kahit nakakita pa tayo ng mali, hindi ba't parang ginagawa ba niya tayong tanga? Dapat matuto ang babaeng magkunwaring mahina at kailangang may gulat na epekto ng pagtatago ng tunay na galing para mas humanga ang mga lalaki sa iyo. Inaanyayahan din po naming umakyat sa entablado si Shen Qingyue para hintayin ang huling resulta. Ipinahahayag ko na ang kampeon sa piano competition na ito ay si Lin Chu. Kampeon si Lin Chu. Kampeon si Lin Chu. Si Shen Qingyue naman ang ikalawang puwesto. Parehong magaling sa pagtugtog ng piano, sina Lin Chu at Shen Qingyue. Napakahusay ng pagtugtog ni Shen Qingyue. Maayos talaga ang kaniyang teknik. At hindi na kailangang sabihin pa para kay Lin Chu, siya ay tunay na henyo at walang makakapantay sa kaniya.
Sa susunod po ay dapat matuto si Shen Qingyue mula kay Lin Chu. Pagkatapos ng lahat, ang agwat ninyong dalawa ay halatang halata naman. Pangalawa lang ang mahalaga ang pagkakaibigan. Ngayon, inaanyayahan po ang ating kampeon at ikalawang puwesto na magyakap. Shen Anshu, dinaya mo ako. Kailan ka pa natutong magpiano? Marami pang kayang gawin ang ate mo. Sinabi ko na sa iyo dati, kapatid na babae, na ang lahat ng sa iyo ay kukunin ko lahat pabalik. Qingyue, huwag ka na sanang magalit. Kung gusto mo talaga ng unang pwesto, ibibigay ko na lang ang tropeo sa iyo. Pakiusap, huwag mo na akong hamakin. Hindi kita tinulak. Shen Anshu, umaarte ka na naman. Kasalanan ko ang lahat. Hindi dapat ako naging mas magaling sa iyo sa pagtugtog. Sir, pakiusap po. Ang unang pwesto ko po ay ibigay niyo na lang kay Qingyue. Handa na akong umalis sa kompetisyon sa piano. Hindi biro ang kompetisyong ito. Magaling ka talaga. Ang antas ni Shen Qing, sobrang bait ko na nga na binigyan siya ng pangalawang puwesto. Ang taong katulad niya ang ating school beauty. Napakasama ng ugali. Shen Qingyue, mas magaling talaga ang pagtugtog ni Lin Chu kaysa sa iyo. Mandaraya ka? Dahil lang sa natalo ka, nakakahiya ka. Tama. Hindi nararapat ang taong iyan na maging school beauty. Talagang dinungisan mo ang pangalan ng paaralan natin. Nakakahiya? Umalis ka na. Nakakahiya ka. Umalis na siya. Nakakahiya. Alisin niyo na siya. Kapatid na babae, nagawa mo sanang makuha ang pagkapanalo ng payapa, pero pinili mong magmagaling at ilista ang pangalan ko. Kumusta na? Masakit ba na para kang kumuha ng bato at pinukpok ang sarili mong paa? Shen Qingyue, hanggat nandito ako, lagi kang lulubog sa akin. Lahat ng meron ka ay aagawin ko sa iyo. Ikaw, pasasabugin kita. Ang bawat atensyon sa iyo ay kukunin ko lahat. Ikaw, papabayarin kita. Tama na. Shen Qingyue, hindi ka ba talaga nahihiya sa ginagawa mo? Chen, maniwala ka sa akin, hindi ko siya tinulak. Siya mismo ang natumba. Kasi ningungalingan. Lahat kami ay nakitang tinulak mo siya. Ang ibig mo bang sabihin kaming lahat ay mga bulag? Niloloko niya lang kayong lahat. Akala ko noong una, totoo ang lahat ng sinasabi mo. Akala ko talaga ay magbabago ka na. Hindi ko inakalang napakasama mo pa ring tao. Parang hindi na kita kilala. Sabi nga ng mga magulang ko, mukha kang pera na sumama ka lang sa akin dahil sa kayamanan. Hindi ako naniwala sa kanila noon. Ngayon, napatunayan kong tama sila. Hindi katulad ni Lin Chu na walang ibang hangad kundi ang kabutihan ko. Siya ay palaging nagpaparaya, pero ang isinasukli mo ay ang pagiging malupit at pag-abuso sa kanya. Kuya Chen, kasalanan ko ang lahat. Nagsimula ang gulo dahil sa akin. Kung wala siguro ako, siguradong hanggang ngayon, ayos pa rin kayong dalawa. Ako ang dapat sisihin, aalis na lang ako. Hindi mo kailangang umalis. Ang taong iyan ang dapat lumayas. Shen Qingyue, maghiwalay na tayo? Song Chen, hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Song Chen. Achu. Binilhan kita ng paborito mong kakanin mula sa tindahan sa kanto ng West City, tikman mo. Achu, tingnan mo. Binili ko ang lahat ng mga pinakabagong disenyo na damit para sa iyo. Isukat mo ang mga ito para makita ko mamaya, ha? Sige po. Kuya Chen, halika rito. Opo. Bakit po? Achu, Kuya Chen, nauuhaw ako. may bagong bukas na sikat na milk tea shop sa mall. Bibilihin ko ang lahat ng mga bagong inumin nila para sa iyo. Sige po. Isa ka talagang mahusay na manggagancho. Magaling ang ginawa mo, hindi ko akalaing sa loob lang ng isang buwan ay magiging ganito kaganda ang resulta. Ngayon, ang batang si Song Chen, ikaw na lang ang tanging nakikita. Ala, anong nangyayari rito? Bakit galit na galit ka? Dahil ang lahat ng ito ay kasalanan ng walang hiyang si Shen Anshu. Pinahamak niya ako. Ngayon, gusto na akong iwan ni Song Chen. Napakahirap para sa atin na mapalapit kay Pamilya Song. Pero ang masamang babaeng iyon, sinira lang ang ating mga plano. Qingyue, huwag kang mag-alala. May bago na tayong ebidensya
Siguradong mailalantad na natin si Shen Anshu at ang tunay na pagkatao ng baliw na iyan. Anong ebidensya? Xiaochu, ito kunin mo. Ito ay galing kina uncle at tita bilang dagdag na regalo sa'yo. Hindi ko akalaing napakagaling ng ginawa mo. Ngayon, si Song Chen at ang babaeng si Shen Qingyue ay naghiwalay na. Lahat ng iyon ay dahil sa iyo, heto. May 50 milyong dolyar sa card na ito. Bilhin mo ang anumang magustuhan mo. Halika, kunin mo na ito. Uncle at tita, sina Song Chen at Shen Qingyue ay kamakailan lang naghiwalay. Si Shen Qingyue ay siguradong hindi basta-basta susuko. Si Song Chen din ay mukhang hindi pa handang wakasan ang lahat sa pagitan nila. Dahil tinanggap ko ang perang ito, sisiguraduhin kong maayos ang lahat at tatapusin ang lahat ng problema. Hindi lang basta pagtapos sa trabaho. Pababagsakin ko rin si Pamilya Shen. Hanggang sa kailaliman at titiyaking talun-talunan siya. Talagang napakahusay mag-isip ni Xiaochu. Ano ang balak mo? Tita, kung hindi ako nagkakamali, sa susunod na mga araw ay selebrasyon na ng inyong kaarawan, di ba? Oo, tama ka. Magandang plano? Bilib talaga ako sa galing mo, Xiaochu. Sa handaan para sa kaarawan na iyon, tuluyan nating gagawing bigo si Song Chen kay Shen Qingyue. Hihintayin na lang natin iyon. Sa birthday party ni Ginang Song, hayaang makita ni Song Chen ang tunay na kulay ni Shen Anshu. Kaya maghihintay muna tayo ngayon. Sa birthday party ni Ginang Song, hayaan nating malinaw na makita ni Song Chen ang tunay na kulay ni Shen Anshu. Pa, Ma, ang mga darating sa piging ngayon ay mga matataas na tao sa lipunan. Kailangang magtagumpay tayo sa isang pagkakataon para hindi na siya kailanman makabangon pa. Ang pagkakakilanlan ng walang hiyang si Shen Anshu, kapag naibunyag na sa harap ng lahat, siguradong patatalsikin siya ni Pamilya Song at palalayasin sa bahay. Ang hawak nating ebidensya ay sapat na para mailantad si Shen Anshu sa publiko. Kahit anong panlilin lang pa ang gawin niya, huwag niyang asahang makakaagaw pa siya ng lalaki mula sa ating pamilyang si Qingyue. Sa oras na mawala na ang kaniyang pagsandig kay Pamilya Song, ipapasok ko naman siya sa isang ospital sa kaisipan at habang buhay na siyang hindi na muling makakalabas para perwisyuhin tayo. Tara na! Suot ko ngayong araw ang bestidang gamit ko noong una kaming magkakilala ni Chen. Pagdating ng oras, magpapaawa ako at magpapakitang tao para makaramdam si Chen sa akin ng kahit kaunting awa. Basta't maalala lang niya ang ating magagandang alaala, saka ko ibubunyag sa harap ng lahat ang tunay na katauhan ni Shen Anshu. At sa oras na iyon, ang posisyon ng young mistress ng pamilyang Pamilya Song ay magiging akin muli. Balae. Uncle, tita, isinama po ni Qingyue ang kanyang mga magulang para batiin kayo sa inyong kaarawan. Bigla kayong sumulpot? Tama nga si Xiaochu. Dinala ko ayaw rito ang kaming aking mga tantanan magulang ng para sa mapamirang kaarawan babaeng niyo. ito. Napagtanto na po ni Qingyue ang kanyang mga pagkakamali noon. Nasaktan ko ang puso ni Chen. Alam ko po na ito ay isang bagay na hindi kayang bayaran sa kahit anong paraan. Pero umaasa pa rin po ako ng kaunti na kahit hindi na tayo maging magkasintahan, ay maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Tutal noon po, tayo ang pinaka nakakaalam sa isa't isa bilang magkasintahan na labis na nagmamahalan. Qingyue, kung naging ganito lang sana ang isip mo noon, hindi sana tayo aabot sa sitwasyong ganito. Chen, mapapatawad mo ba ako? Sabi ni Lin Chu na talagang tama siya. Wala talagang paninindigan ang lalaking ito. Balae ko, ito ay munting regalo mula sa amin ni Qingyue at ng tatay niya. Huwag na po kayong mahiya, tanggapin niyo na po ito. Balae, ito po ang business card ng aming pamilyang Shen. Sa mga susunod na negosyo, pakiusap ay tulungan niyo po kaming mga pamilya Song. Sino ang balae niyo? Naku, ang dalawang bata ay nagkaroon lang naman ng kaunting alitan. Huwag mo na masyadong damdamin yon. Opo. Siya na ba ang mapapangasawa ng tagapagmana ng pamilyang Song? Napakaganda niya. Wow, Diyos ko, napakaganda naman niya talaga. Ito na ba ang magiging asawa ng tagapagmana ng pamilyang Song? Napakaganda niya. Wow, Diyos ko, sobrang ganda niya talaga. Mas maganda siya kaysa sa lahat ng nandito. Shen Anshu, inagaw mo na naman ang atensyon sa akin. Tingnan mo lang maya-maya lang, papalayasin kita rito habang umiiyak ka. Tito, tita. Naku, ang magiging biyenan ko ay napakaganda. Achu, ang ganda mo ngayon. Dahil po ito sa magandang napiling damit ni Kuya Chen at sa galing ng panlasa ni Kuya Chen. Tunay na napakaganda ni Binibining Lin. Kapag katabi na niya si Young Master Song, bagay na bagay silang dalawa.
Isang perpektong pares. Tama ka. Sina Presidente Song at Ginang Song ay napakaswerte talaga. Tita, kaarawan niyo po ngayon. Kaya naghanda po ako ng isang regalo para sa inyo. Ano iyon? Isang maliit na alahas po ito. Sa tingin ko ay bagay na bagay ito sa inyo. Sana po ay humaba pa ang inyong buhay at laging maging malusog. Iba talaga ang manugang ko. Bukod sa'yo, sino pa ba ang magbibigay ng ganito kaangkop na regalo? Xiao Chu, salamat sa malasakit mo. Ang liit ng kahon na iyan, gaano naman kaya kamahal ang regalong iyan? Gaya ng inaasahan sa isang taga-baryo na walang alam sa etiketa, wala talagang maibibigay na magandang gamit. Sinasadya ito ni Shen Anshu. Sa tingin niyo po, ang taong iyon, bakit wala pa rin siya? Huwag kang mag-alala, paparating na siya. Naintindihan ko na, ang huling alas ay dapat talagang huling lumalabas. Bago siya tuluyang magpakita, uunahan ko muna siya. Intindihan ko na, ang pangwakas na ganti ay lalabas din sa huli. Bago pa siya tuluyang magpakita, kailangan ko muna. Kaklase Linchu, ako ang nagkamali noon. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Sana ay maari mong kalimutan na ang nangyari at huwag na akong patulan. Ngayon ang kaarawan ni tita. Huwag na nating gawing hindi maganda ang lahat, okay? Sa susunod kung gusto mo akong parusahan o kagalitan, tatanggapin ko ang lahat ng parusa. Itong si Shen Qingyue, marunong na rin siyang umunawa. Alam niya, nasa handaan ng matatanda, hindi dapat gumagawa ng gulo. Oo nga, tama ka. Tunay siyang mabait na bata. Kaklase Qingyue, ano ba itong sinasabi mo? Kahit kailan ayaw kong galitin ang tito-tita pero kaklase Qingyue, ang pagkakaroon mo ng ganitong realisasyon ay maganda na ring balita. Shen Anshu, may lakas ka pa ng loob na maliitin ako? Maghintay ka lang. Kapag pinalayas ka na at dinala sa ospital para sa isip, doon mo malalamang magmakaawa sa akin. Tita, kaarawan niyo po ngayon, may dinala rin po akong regalo para sa inyo. Naku, nasaan na ang regalo ko? Isang napakamahal na alahas iyon, paanong nawala na lang iyon bigla? May magnanakaw sa handaang ito. Lagot na, nasaan ang regalo ko para sa kaarawan? Ganoon kamahal na alahas, bakit biglang nawala? May nagnanakaw sa handaan. Miss Shen, subukan mo pang maghanap ng mabuti dahil imposible naman na bigla na lang iyang mawawala. Kanina, tanging si Binibining Lin lang at si Miss Shen ang nagkalapit. Posible kaya na? Tama, kanina ay kay Linchu lang ako napalapit. Siya ang kumuha nito. Wala po akong kinuha. Kung ganoon, mag-ayos ka at humarap sa lahat upang patunayan na hindi ikaw ang kumuha. Pero sa harap ng maraming tao, parang hindi naman yata tama iyan. Manugang si Binibining Lin ni Pamilya Song, hindi naman siguro niya kukunin ang gamit mo? Hindi pwede. Dahil ang regalong ito ay pinili ko talaga para sa aking tiyahin, ito ay isang gawa sa Hebrew na sapphire na kuwintas, napakahalaga nito. Kahit si ate ay mula sa pamilya Shen, sa probinsya pa rin siya lumaki, kaya posibleng gustong-gusto niyang angkinin ang ganitong mga alahas. Ate, kung talagang mapapatunayan mo ang sarili mo at malilinis mo ang iyong pangalan, tsaka lang ako maniniwalang hindi mo ito kinuha. Shen Qingyue, itigil mo na iyan. Linchu, kung wala kang mapatunayan, ibig sabihin ay guilty ka at talagang ninakaw mo ang regalo. Linchu, kung hindi ka makapagtanggal ng damit, ibig sabihin lang ay may itinatago ka at ikaw nga ang kumuha ng regalo. Acho, bilisan mo at magpaliwanag ka. Tama iyan. Galing sa probinsya si Binibining Lin at hindi pa nakakakita ng malalaking bagay. Sa ganitong mamahaling alahas, hindi maiiwasang gustuhin niyang angkinin ito. Sanay sa hirap ang mga taga-probinsya, kaya madalas silang nagkakaroon ng nakakainggit na ugali sa pagnanakaw. Linchu, nakaklase ko. Kung ikaw nga ang kumuha, ilabas mo na iyan ngayon at hindi na kita parurusahan. Kahit pa maghubad ka para patunayan ito, o kapag nakuha ko ang mga alahas na nakatago sa iyo, Shen Anshu, ang reputasyon mo ay tiyak na masisira. Hindi ganoong klaseng tao si Achu? Hindi siya magnanakaw? Tama. Kung gusto man ito ni Xiao Chu, ibibigay ko ang lahat para sa pamilya Song. Bakit pa niya kailangang magnakaw? Shen Qingyue, itigil mo na iyan. Hindi ito ang lugar para gumawa ka ng gulo? Uncle at tita, para din naman ito sa ikabubuti ng pamilya Song. Chen, kahit pa naghiwalay na tayo, ngunit bilang tunay na mapapangasawa mo si Linchu, dapat ay isa siyang matapat at may marangal na pagkatao. Kundi, papasok siya sa pamilya Song at gagawa lamang ng kaguluhan sa loob ng bahay. Tsaka ang usaping ito ay dapat nating alamin ang katotohanan. Kapag pinagtakpan ng pamilya Song ang isang magnanakaw na mapapangasawa, magiging katatawanan kayo sa buong lungsod ng Jiang. Ako mismo ang naglagay ng kuwintas sa loob ng bulsa mo. Pagdating ng oras, ipapahiya kita sa pagpapatanggal ng damit mo, mawawalang hiya ka.
At ipapakita ko sa lahat na ikaw ay isang magnanakaw kahit ano pa ang sabihin mo, wala nang maniniwala sa iyo. Linchu, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakalusot sa plano ko. Kasamang Linchu, hubarin mo na yan dali. Patunayan mong hindi mo iyan kinuha. Bakit? Hindi mo ba kaya? Tiyak na may tinatago siya? Pagtitipon ito ni Pamilya Song, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Oo nga, oo nga. Isang malaking kahihiyan sa pamilya. Mahal kong pamilya, oras na para kayo naman ang makaramdam ng takot at kawalan ng pag-asa. Achoo. Uncle Tita, dahil sigurado si King Yue at iginigiit na nakuha ko ang gamit, habang narito ang lahat. Bilang fiancé ni Kuya Song Chen, hindi lang para sa sarili ko, kailangan ko ring isaalang-alang si Pamilya Song para mapatunayang wala akong kasalanan. Pero dahil isa akong babae, at may mga lalaki at babae rito sa bulwagan, papayag akong patunayan ang sarili ko. Pero ipapakita ko lang ito kay Kuya Song Chen ng mag-isa. Para hayaan si Kuya Song Chen na patunayan na wala akong sala. Walang hiya ka, anong sabi mo? Walang hiya ka, anong sinabi mo? Pwede po ba si Kuya Song Chen? Hindi pwede. Hindi pwedeng si Chen ang sumama sa iyo. Ako ang sasama sa iyo. Kaklaseng Ching Yue, ikaw ang nanamantala sa akin at nagbintang na nagnakaw ako. Paano mo ngayon patutunayan na wala akong kasalanan? Ako kahit na, hindi pa rin pwedeng si Chen ang sumama sa iyo. Iniisip mo ba na ang prinsipe ng Jiangcheng, ang kagalang-galang na si Song Group na tagapagmana sa hinaharap, ay walang kredibilidad ang mga salita at hindi sapat para maniwala ka? O pakiramdam mo ba? Walang halaga ang sasabihin niya. Tama. Kung ano ang sabihin ni Young Master Song, naniniwala kaming lahat. Kanina mo pa sinusubukang gumawa ng gulo? Hindi kaya ang buong bagay na ito ay gawa-gawa mo lang para madiin siya? Sandali. Achoo? Sasamahan kita at sisiguraduhin kong malilinis ang pangalan mo. Dito sa Pamilya Song, walang sino man ang may lakas ng loob na humarang sa akin. Shen Anshu, hindi ko akalain na pati ang ganitong maruming taktika ay gagawin mo. Isang live na tapatan ng mga pakitang tao. Napaka-interesante nito. Ang level na ito, dapat ko na itong pag-aralan. Baka magamit ko rin ito balang araw. Achoo. Kuya Chan, mayroon ba akong dala? Ikaw. Halika, kapkapan mo ako. Ano? May nahanap ka ba? Naghahanap lang naman ng gamit. Bakit kailangang magtagal ng ganito? Ano bang ginagawa nila sa loob? Ang babaeng ito, palaging maraming pakana. Siguradong sa oras na ito ay tinatangka niyang akitin si Song Chen sa loob. Kapag nagtagumpay siyang akitin siya, baka may mangyari pa sa kanilang dalawa. Ching Yue, hindi natin sila maaaring hayaan. Ay naku, nahanap ko na. Nahanap ko na. Nahanap na ang regalo para sa kaarawan. Pasensya na at aksidente ko itong nahulog. Maling na pagbintangan si Linchu. Hindi na kailangang suriin pa. Shen Anshu, tuso ka talaga. Huwag nang ituloy ang pagsusuri. Kuya Chen, sabi ni classmate Shen, nahanap na ang gamit. Shen King Yue. Kaarawan ng asawa ko ngayong araw. Ngunit paulit-ulit mong pinagbibintangan ang mapapangasawa ng aming anak. Ano ba talaga ang masamang balak mo? Si Linchu ay ang aking Pamilya Song at ang napili naming manugang. At hindi basta-basta sinuman ang pwedeng mang-api sa kaniya. Tungkol sa bagay na ito, hindi ba't nararapat lang na humingi kayo ng tawad kay Linchu? Ay mga balae, hindi po talaga nyo pwedeng sisihin si Ching Yue. Gusto lang po naming ibunyag ang tunay niyang pagkatao dahil hindi po talaga siya ulila ng kasamahan ninyo sa serbisyo. Siya po ay ang aming anak na may sakit sa isip. Tama. Naloko kayong lahat sa kanya. Oo nga po. Mabuti ang intensyon ng aming Ching Yue.
Gusto lang po naming malaman nyo ang totoo. Oh, nataranta na kayo? Nung nasa harap pa lang kayo ng gate ng eskwelahan, pinaratangan nyo na kami ni Achu. Ngayon gusto nyo na naman siyang pagbintangan? At uulitin ang dati nyong panlilin lang sa harap ng lahat, hindi ba? Wala naman talaga kayong ebidensya para patunayan na siya nga ang inyong anak. Sa sikat ng araw na ito, tulong-tulong ang buong pamilya nyo sa pag-api kay Achu. Iniisip nyo bang walang kasama ang pamilya ni Pamilya Song? Sinong nagsabing wala kaming ebidensya? May dala kaming patunay? Narito ang tagapag-alaga mula sa ospital noong panahong iyon. Mapapatunayan niya na si Lin Chu ang dati kong ate na may sakit sa isip si Shen Anshu. Tama, mapapatunayan ko po iyan. Bilisan mo. Tignan mo kung siya ba iyon. Walang duda, siya nga. Siya ang pasyenteng inalagaan ko noon sa ospital. May ebidensya ka ba? Meron po. Ito po ang pruweba noong umatake ang sakit niya, ito ang kagat na ginawa niya sa akin. Hindi peke ang bakas ng mga ngiping ito. Kahit magbalat kayo pa siya, kilalang kilala ko pa rin siya. Mukhang pinaghandaan talaga ng pamilya nila ang pagdiin sa akin. Pati ang caregiver na ito ay kinuha pa nila. Tingnan ninyong lahat. Ito ang medical record ni Shen Anshu. Dahil sa medical record at bakas ng kagat na ito, Shen Anshu, wala ka nang magagawa kundi umamin. Ibig bang sabihin ay baliw dati ang manugang ni Pamilya Song? Ang pinakamayamang si Pamilya Song ay naloko lang pala ng isang may sakit sa isip. Mukhang ang Pamilya Song na ito ay malapit na ring bumagsak. Huwag nyo na siyang pilitin. Hinding-hindi ako maniniwala sa mga kasinungalingan nyo. Tama na. Inaamin ko, ako si Shen Anshu. Tama, inaamin ko. Ako nga ang Shen Anshu. Sa wakas at inamin mo rin. Tingnan niyo ang lahat. Inamin na niya. Isa siyang mandaraya, isa siyang baliw. At Shen, bilis at palayasin mo na siya. Ang mga ganitong tao ay dapat dinadala sa ospital ng mga baliw at doon siya hayaan. Hindi. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo na po akong saktan. Huwag niyo po akong saktan. Makikinig na po ako. Iinom na po ako ng gamot. Anumang gamot ang ibigay niyo, iinumin ko po. Huwag niyo na po akong parusahan. Huwag niyo na po akong saktan. Bakit? Bakit? Nagpalit na ako ng pangalan at pagkakakilanlan, bakit niyo pa rin ako nahanap? Hindi ko kukunin ang mga pag-aari ni kapatid na babae. Mula noong bata pa kami, ibinigay niyo na sa kanya ang lahat, at kailanman ay hindi ako nagreklamo. Hindi ako banta sa kanya. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo akong ibalik sa ospital na iyon. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa po ako. Ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo diyan? Kapatid na babae, huwag kang mag-alala. Pangako ko, sumusumpa ako, lalayo ako sa inyo. Hindi ako gagawa ng kahit anong makakasama sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag niyo na akong hayaang pahirapan pa muli sa ospital na iyon. Huwag mong hayaan na saktan pa nila akong muli. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Mayroon nga kayang ibang dahilan? Achu, ano ba talaga ang nangyayari dito? Chan, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Hindi siya ang uri ng tao na iniisip mo. Ang masamang babaeng ito ang nanggulo at nagpabulo sa pamilya natin. Sinungaling siya simula pa nung una. Siya ay isa talagang manloloko at pakitang tao. Gusto ka pa niyang agawin sa akin. Patawad po, Kuya Chen. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Gusto ko lang magsimulang muli. Pero hindi ko inakalang mahahanap pa rin nila ako. Dahil nandito na ito, mayroon akong isang bagay na gustong ipakita sa lahat. Tita, nasaan ang regalo na ibinigay ko sa iyo? Sa kapatid mo ito, bakit mo ito ninanakaw? Nakikinig ka ba sa akin? Bitawan niyo ako. Ayaw kong sumama. Wala akong sakit. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Hindi ako baliw. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Kayo ba talaga ang tunay kong mga magulang? Shen Anshu, ako lang ang nag-iisang anak ni na papa at mama. Ikaw ay ampun lang. Hinding-hindi ka na makakalabas habang buhay. Ayaw ko. Halika po, doktor. Masyadong matigas ang ulo ng babaeng iyan, kaya kailangang maturuan ng leksyon sa loob. Parusahan mo siya kung kailangan. At kahit anong mangyari, wala kang dapat ipag-alala. Makakaasa po kayo. Huwag kayong lalapit. Inumin mo ang gamot
Buksan mo ang bibig mo. Sabi, nang buksan mo ang bibig mo. Tulong. Huwag niyo akong saktan. Kaya ba talaga ng pamilyang ito? Nasaktan ang sarili nilang ampon, ibinigay nila ang anak nilang walang sakit sa kamay ng masamang taong iyon. At ngayon naman ay ibinibintang kay Binibining Lin na siya raw ang may sakit sa isip. Paano naging posible na may ganyang klaseng mga magulang? Ang pamilyang ito ay hindi karapat-dapat manatili dito? Lumayas kayo? Napakasama nila. Alice? Lumayas kayo. Lumayas kayo. Lumabas na kayo. Lumayas kayo. Mahal kong pamilya. Ngayon, oras na para maranasan nyo naman ang matinding takot at bighati. Napakasama nyo. Layas? Layas kayo. Hindi ko akalain na ang katotohanan ay ganito pala. Paano naging posible na magkaroon ng mga magulang na kasing sama ninyo? Anak nyo rin siya. Pero nakuha nyo siyang ipadala sa mental hospital para lang pahirapan? Ano bang ginawa niyang masama? Tumanggap ka ng pera sa masamang paraan. At nanakit ka ng mga pasyente. Paano naging karapat-dapat ang isang katulad mo na maging caregiver? Patawad po. Patawad, Kuya Chen. Ang hindi ko pag-amin noon ay hindi dahil gusto kitang lokohin. Gusto ko lang magbagong buhay at tuluyang iwanan ang masakit na nakaraan. Ayaw ko na kasing balikan pa ang impyernong pinagdaanan ko noon. Kung dahil dito ay magagalit ka at susuklaman ako, handa ko itong tanggapin. Patawad. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Bakit naman kita susuklaman? Napakahirap ng pinagdaanan mo. Simula ngayon, poprotektahan na kita ng maigi. Shen Anshu, walang hiya ka. Kailan mo pa nakuha ang mga ebidensyang iyan? Qingyue! Sa harap ko pa talaga balak mo siyang saktan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Mga tauhan, ang pamilyang ito ay palayasin niyo rito. May tao ba dyan? Kunin ang pamilyang ito at palayasin silang lahat. Chen, isa siyang manloloko. Sinadya niyang lumapit sa iyo dahil ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Shen Qingyue, dati ay nagpadala ako sa mga panlilinlang mo, pero simula sa araw na ito, tapos na tayo. Kahit kailan ay hinding-hindi ko na hahayaan na magkaroon tayo ng kahit anong ugnayan. Ang buong pamilya nyo, nagawa nyo pang gawa ng masama ang sarili nyong kamag-anak, hinding-hindi na ako muling makikipag-ugnayan pa sa inyo. Umalis na kayo. Shen Anshu, walang hiya ka. Hinding-hindi kita mapapalampas. Qingyue! Qingyue! Balae, ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lang. Pagkakamali lang po ito, Balae. Ang misyon na paghiwalayin sina Song Chen at Shen Qingyue ay tapos na. May huling hakbang na lang na natitira, ang tuluyang pabagsakin si pamilya Shen sa dusa. Muli na naman kaming naisahan ng batang iyon. Anong gagawin natin? Hi! Ang mga stocks at negosyo ni Pamilya Shen ay apektado na. Qingyue, isip ka naman ng paraan. Hello? Chen, huwag mo muna itong ibababa. Chen, alam ko na nagkamali ako noon, pero ginawa ko lang iyon dahil sobrang mahal kita. Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na ito. Huwag, nagmamakaawa ako. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Alang-alang sa pinagsamahan natin ng maraming taon, bigyan mo ako ng isang pagkakataon na makausap ka ng personal para maipaliwanag ang lahat ng nangyari. Kahit maghiwalay man tayo, gusto ko na maging maayos ang lahat, pwede ba? Sige, nasaan ka? Huling pagkakataon na ito. Doon sa restaurant kung saan tayo unang nagkita. Alam ko na si Shen Qingyue ay hindi basta-basta susuko. Tamang-tama. Ibibigay ko na sa iyo ang huling hirit. Kuya Song Chen, pwede mo ba akong sunduin ngayong araw para makauwi? Wag na pala.
Nakakahiya naman sa iyo. Ako na lang ang uuwi mag-isa. Gaya ng inaasahan, nandito na siya. Shen Qingyue, nasabi ko na sa iyo dati, nasa pagitan nating dalawa, wala na tayong anumang ugnayan. Huwag mo na akong lalapitan muli. Chen, ilang taon din ang pinagsamahan natin. Ganito ka na ba talaga kalupit sa akin? Engaged na ako kay Achu. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngayon ko lang napagtanto na siya lang ang tanging mahal ko. Susunduin ko na si Achu. Songchen, huwag kang umalis. Shen Qingyue, huwag mo na akong gambalain. May kailangan akong ipakita sa iyo. Tungkol ito kay Linchu. Nakatanggap ako ng order. Tutulungan ka ng ate mo na turuan ng leksyon ang mga manloloko at malalandi. Nakatanggap ako ng order. Tutulungan ka ng ate mo na turuan ng leksyon ang mga manloloko at malalandi. Songchen, si Linchu ay isa lamang malanding host. Nanggugulo siya ng mga relasyon para lang kumita sa mga gift sa live stream niya. Nilalapitan ka lang niya ng sadya dahil lang sa pera mo. Hindi maaari. Inimbestigahan na ng mga magulang ko ang pagkatao niya, hindi siya katulad ng nasa video. At Chen, bakit naman kita lulukuhin? Sinasabi ng lahat sa internet na magaling siyang manlinlang. Isipin mo, hindi ba ginamit din niya ang mga teknik na iyon sa iyo? Hindi ba't sinasadya niyang pukawin ang iyong pagiging mapagprotekta sa kanya? Hindi ba't sinasadya niyang akitin ka at pasiglahin ang iyong damdamin? Lahat ng iyan ay paraan lang ng isang masamang babae. Walang ibang higit na nakakakilala sa babae kundi ang kapwa babae rin. Chen, lahat ng ginawa kong pagsalungat kay Linchu noon ay para lamang iligtas ka. Talaga bang si Achu ay sadyang lumalapit sa akin? Pagamat wala akong konkretong ebidensya. Ngunit kapag ang binhi ng duda ay naitanim na, iyon ang magiging simula ng lamat sa relasyon ninyo. Shen Anshu, hinding-hindi kita hahayaang maging masaya. Hindi maaari. Kailangang ako mismo ang magtanong sa kanya. Bakit hindi niya sinasagot ang telepono? May nangyari na kayang masama sa kanya? Hahanapin ko siya. Sa tingin ko ay hindi mo na siya muling makikita pa. Shen Anshu, sa pagkakataong ito ay talo ka na. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Linchu. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Achu. Linchu. Ayos lang ako. Patawarin mo ako. Kung sinundo lang kita agad, hindi ka sana kinuha ng mga kriminal. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana pinaniwalaan ang mga kasinungalingan ng masamang babaeng si Shen Qingyue. Anong sinabi niya? Pinakita niya sa akin ang livestream video mo at sabi niya, isa kang manlolokong streamer na sinadyang lumapit sa akin. Siguradong gumamit siya ng AI para lang linlangin ako. Malamang ay binura na ng mga magulang ni Song Chen ang lahat ng ebidensya at maaaring ito ay dahil lang tsamba lang ang pagkakataong ito sa kaniya. Pero malas niya dahil ako ang kalaban niya. Alam mo ba, noong hinahabol ko ang mga kumuha sa iyo, kung ano ang iniisip ko? Kung may mangyari sa iyong masama? Habang buhay ko nang hindi mapapatawad ang sarili ko. Lalo na't itinaya mo ang buhay mo para protektahan ako. Linchu, hindi na ako muling magdududa sa iyo. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Bakit nila kayo kinunang pilit? Kilala ko ang taong ito. Kuya Chen, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Pero natatakot akong malungkot ka. Kaya, Ano iyon?
Ang taong ito ang lalaking itinatago ni Shen Qingyue sa labas. Ano? Noon pa man ay nagsabuatan na sila ni Shen Qingyue upang palabasin na nagbayad ako ng tao para bastusin siya. Pero dahil gustong-gusto mo siya noon, hindi ko na lang sinabi sa'yo at nilihim ko na lang hanggang ngayon. Makukuha niyo ang gaan ng parusa kung aamin kayo at lalo lamang hihigpit kung magsisinungaling pa kayo. Magsalita na kayo kung bakit niyo ba talaga siya kinuha. Gusto ko lang, dahil hindi ko siya gusto. Bakit bawal ba? At ikaw naman, huwag kang basta-basta manira ng ibang tao. Sinasabi ko sa iyo. Sa loob ng maraming taon, nakakuha si Shen Qingyue ng maraming pera mula kay Kuya Chen at ang bawat dolyar ay ibinahagi niya kay Zhao Feng. Pero may naibigay ba sila sa inyo? Makukulong kayo sa ginawa niyo. Panghihinayang ko lang na masasangkot kayo rito. Ayokong makulong. Pwede ba akong umamin na lang? Si Shen Qingyue talaga ang nag-utos sa amin na kunin siya. At ang sabi niya kapag natapos na namin ay magbibigay siya ng malaking halaga bilang kabayaran. Bukod sa pera, ano pa ang ginawa niyo para sa kanya? Binibining Lin. Tumahimik ka. Tama ang sinabi ni Binibining Lin. Sa loob ng ilang taon niyo ni Shen Qingyue, umaasa ka lang lagi sa pera ni Pamilya Song. Nagmamaneho ka ng mamahaling sasakyan. Bumibili ng mga branded na gamit habang kami ay nagugutom pa rin. Totoo yan. Magtatapat din ako. Si Shen Qingyue iyon. Inutusan niya kaming hamakin siya ng sadyain at pagkatapos ay pagbintangan ang babaeng kinuha namin. Pero hindi ito nagtagumpay sa huli. Hindi pa rin kami nakakuha ng pera. Nahanap ni Shen Qingyue si Zhao Feng at pinilit kaming magtrabaho ulit para sa kanya. Sabi niya kapag tapos na ang lahat, makakakuha siya mula kay Song Chen ng perang ipambabayad sa amin. Wala lang din akong choice. Sir. Kaya pala noong mga nakaraang taon, ayaw mong tanggapin ang pag-amin ko. Dahil pala sa labas, may iba ka ng lalaking inaalagaan. Kuya Chen, narito pa ako para sa iyo. Kaya pala ngayong araw, inakay ako ni Shen Qingyue na lumabas para mapadali ang pagkuha kay Achu. Mga sir, ang babaeng ito, nagbayad siya ng masasamang tao para kunin ang mapapangasawa ko at papapanagutin ko siya ng husto. Narito na ang taong ito. Wala kayong ebidensya. Bakit niyo ako hinuhuli? Chen, sinaktan mo ako. Dahil sa desperasyon ni Shen Qingyue, akala niya ay sapat na ang maghanap ng tao para ipadala ako sa ospital ng mga may sakit sa isip at magiging okay na ang lahat. Sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang mapapahamak sa sarili mong plano. Ginawa mo pala ang lahat para pigilan ako? Para mas madali para sa kabit mo na makuha si Lin Chu, hindi ba? Shen Qingyue. Hanggang ngayon ba ay lolokohin mo pa rin ako? Napakasama mo talaga. Chen, makinig ka sa paliwanag ko. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Sir, si Miss Shen talaga ang sadyang nag-utos sa amin na hamakin siya at pagkatapos ay isinisi ang lahat kay Binibining Lin. Ngayong araw din, nagpadala siya ng mensahe para ipakuhang muli si Binibining Lin, si Miss Shen, ang tunay na may utak sa likod nito. Sir, dapat po ninyo kaming tulungan sa katotohanan. Manahimik ka. Manahimik ka. Malinaw na ang ebidensya, ayaw mo pa ring umamin? Ang batang babaeng tulad mo na sobrang sama ng loob, sa loob ng napakaraming taon ko sa serbisyo, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ano bang galit o puot ang nararamdaman mo? Para magawa mo sa isang inosenteng batang babae ang ganitong kalupitan. Song Chen, makinig ka sa paliwanag ko. Mahal lang talaga kita, gusto ko lang turuan ng leksyon si Lin Chu para paalisin lang siya. Kung wala si Lin Chu, hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Tungkol naman kay Zhao Feng, siya ang laging nanggugulo sa akin, wala kaming anumang relasyon. Shen Qingyue, anong ibig mong sabihin? Napakarami kong ginawa para sa iyo, tapos ngayon basta-basta mo na lang akong itatapon? Sabi mo noong una na si Song Chen ay uto-uto at maraming pera. Gamitan mo lang daw ng konting diskarte at mahuhulog na ang loob niya sa iyo. Gagamitin mo siya para sa pera niya para makasama mo ako. Sinasabi mo ba na ang lahat ng iyon ay kasinungalingan lang? Tumahimik ka. Manahimik ka. Shen Qingyue, hanggang ngayon ba, susubukan mo pa rin akong lokohin? Kapatid na babae, kaya ko naman talagang lumayo sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo na akong ibalik sa mental hospital para magdusa. Ayoko na talagang bumalik sa lugar na iyon. Walang hiya ka. Ayoko na kitang makita pa kailanman. Hintayin mo ang parusa ng batas. Song Chen, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Alam kong hindi ka titigil sa balak mo, kaya inunahan na kita sa sarili mong laro.
Shen Qingyue, talong-talo ka na sa larong ito. Akala ko dati ay maganda ang kaniyang kalooban, pero ngayon, lumabas din na isa lang pala siyang masamang babae, isa siyang halimaw na mapanlinlang. Tama ka. Matagal na niya tayong minamaliit. Mula nang malaman ko na napakasama pala ng kaniyang ugali, hindi ko na siya kinakausap kailanman. Ang tanging si Linchu lang ang tunay na maganda ang kalooban. Totoo yan, si Linchu talaga ang nag-iisa kong idolo. Achu, mahal na mahal kita habang buhay? Ako na, si Song Chen, sa buhay na ito, ay ikaw lang ang mamahalin. Matagumpay nang natapos ang aking misyon. Mayaman na ako at may black card, may bahay at kotse pa, kaya ang walang kwentang lalaking yan. Kahit sino ay pwede nang kumuha sa kaniya. Achu, hinding-hindi ako susuko sa iyo. Xiao Chu, simula sa araw na ito, ang lahat ng bayad na ito ay mapupunta na sa iyo. Salamat sa iyo dahil iniligtas mo ang tanga naming anak. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Gumastos ng malaking halaga si pamilya Shen para mailigtas si Shen Qingyue pero wala ring nangyari. Nasira na ng tuluyan ang pangalan ni Shen Qingyue at naubos din ni pamilya Shen ang kanyang ipon kaya nalugi sila. Tuluyan nang nakalaya si Song Chen sa nakaraan. Kaya deserve mo ang lahat ng bayad na ito. Xiao Chu, kung magugustuhan mo po ang hangal kong anak, handa kaming tanggapin ka para maging manugang namin. Salamat po sa inyo, tito at tita. Sa tingin ko ngayon, kailangan ko nang tuparin ang pangako ko sa isang tao. Napakaganda ng sikat ng araw ngayong taglamig. Shen Anshu, ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang dangal ko na wala sa akin ang lahat. Shen Anshu, ito ang mangyayari dahil sa lagi mong pagkontra sa akin. Shen Anshu, hindi ba't wala ka na kanina? Paano itong nangyari? Anong sinasabi mo riyan? Sinubukan ko lang ang autopilot ng bago kong sasakyan. Bakit? Gusto mo ba akong tapusin? Kung ganoon, kailangan ko nang tumawag muli sa pulis. Shen Qingyue, pinaghihinalaan ka sa tangkang pananakit. Sa pagkakataong ito, asahan mong habang buhay kang makukulong. Shen Anshu, parurusahan ka rin ng langit. Linchu, engaged na tayo? Kailan ka ba pakakasal sa akin? Song Chen, nais ko munang mag-focus sa pag-aaral. Maghihintay ako sa iyo. Principal, gusto ko pong lumipat ng paaralan. Gusto kong magpunta sa ibang bansa sa pinakasikat na universidad doon. Napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Anshu, dapat ay makatapos ka sa mabuting kolehiyo katulad ng napapanood sa telebisyon. Dapat kang magsikap para sa iyong sarili at mabuhay ng may magandang kinabukasan. Opo, naiintindihan ko po, Lola. Sige. Lola, nagawa ko na po. Lola, anabi na, hindi ko po binigo ang inyong pangarap. Simula ngayong araw, mabubuhay na ako para sa sarili ko, tungo sa malaya at magandang buhay.